Kabanata 1191. Lumitaw paminsan-minsan ang Heavenly Fate. Hindi nagpaliwanag ang matandang babaeng naka-green at humakbang pasulong at nagpakawala ng malamig na singgol. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo at siya ay huminga, lumikha ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Si Master Ashen Pine ay nasa loob ng lakas ng pagsipsip, at pakiramdam niya ay hihigop ang buong puwersa ng kanyang buhay. Pero agad ding bumalik sa normal ang ekspresyon niya. Ngumisi siya at mas hinigpitin ang hawak sa bote ng jade. Hindi ito maaaring ilagay sa loob ng kanyang storage space, kung hindi ay ligtas na niyang iniligpit ito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon kasama ang matandang babae at ginamit ang kanyang makapangyarihang paglilinang para lisanin ang lugar na ito. Bagamat nabigla siya sa yin yang ancestral spell, kumpiyansa siyang umalis. Sa sandaling ito, ang kanyang kaliwang kamay ay umabot sa kawalan at lumitaw ang gininto ang liwanag. Ang liwanag ay napalitan ng 10,000 lumilipad na mga espada, at sa isang dulo ng kanyang daliri, lumipad sila patungo sa matandang babae na berde. Kasabay nito, tinamaan ni Master Ashen Pine ang kanyang noo gamit ang kanyang kaliwang kamay at isang sinag ng pulang ilaw ang lumipad. Ang pulang ilaw ay mukhang isang nascent soul, ngunit kung titingnan mong mabuti, ito ay malinaw na hindi isang nascent soul. Isang matinis na tili ang pinakawalan ng maliit na tao habang ang ilaw ng dugo ay bumabalot sa paligid nito at dumiretso ito sa matandang babae. Nang makita ng matandang babae ang maliit na tao, agad na nagbago ang ekspresyon nito. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang sinaunang mangkok na tanso. Agad niya itong inihagis. Sa sandaling lumitaw ang mangkok na tanso, nagsimula itong umikot at lumipad sa maliit na tao. Ang mga mata ng maliit na tao ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag ng dugo, at ito ay naglabas ng hiyawan na maaaring makabasag ng metal. Isang dagandong ang umalingaw at ang tansong mangkok ay bumagsak sa hindi mabilang na mga pira-piraso. Kasabay nito, ang hindi mabilang na gintong salita ay lumipad patungo sa matandang babae na berde kasama ang maliit na tao. Ang oras ay mahalaga, at si Master Ashen Pine ay walang oras upang harapin ang matandang babaeng naka-green. Lumitaw ang mga ripple sa paligid niya at aalis na sana siya. Gayunpaman, nang siya ay humakbang ng kalahating hakbang sa mga ripples, isang lantang braso ang lumabas mula sa kawalan at umabot sa kanyang kanang kamay. Ito ang hindi inaasahang pang-apat na lupain ng ninuno. Nagkontrata ang mga pupil ni Master Ashen Pine, ngunit huli na para mag-isip. Inabot ng kanyang kaliwang kamay ang natuyong na braso at umalingaw ang isang dumadagandong na dagandong. Napaungol si Master Ashen Pine at agad na namutla ang kanyang mukha. Peak mid-stage Nirvana Shatterer. Ang kaliwang braso ni Master Ashen Pine ay parang namamanhid at ganap na itim. Agad na lumabas ang dilaw na likido mula sa kanyang braso. Nalason siya. Hiniram ang kapangyarihan ng puwersang ito, humakbang siya sa mga ripples. Isang mas matandang babae ang lumabas mula sa ripples. Para siyang lumabas sa kabaong. Nakasuot din siya ng berde at nawala ang lahat ng kanyang buhok, na sobrang nakakatakot ang hitsura niya. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang lumabas ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay, binasag ang ulan ng mga gintong espada, at hinawakan ng maliit na tao. Matapos itong isil, hinabol niya si Master Ashen Pine sa mga ripples. Mapatla ang ekspresyon ni Master Ashen Pine. Hindi niya akalain na ang matandang babae na nakaberde ay perpektong itinago ang kanyang antas ng paglilinang at nagawang maglunsad ng palihim na pag-atake nang hindi niya nalalaman. Ang spell ng matandang babae ay naglalaman din ng kakaibang laso na nagtatangkang umikot sa kanyang buong katawan, ngunit pilit niyang pinigilan ito. Hanggat maaari kong iwanan ang crack na ito, walang limitasyon sa oras. Sa napakaraming magic treasures ko, hindi ko kapareha ang matandang babaeng ito. Sa sandaling lumabas si Master Ashen Pine mula sa ripples, gusto niyang umalis, ngunit agad na naabutan ng matandang babae. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nag-aatake sa isa't isa gamit ang mga spell, at isang nanginginig sa langit na dagandong ang umalingaw sa buong bundok. Sila ay nagsasara sa lamot sa itim na liwanag na paghihigpit. Sa sandaling ito, 20 talampakan lang ang lapad ng bitek, at mas mabilis itong nakabawi. Nagliwanag ang mga mata ni Master Ashen Pine at nagbigkas siya ng kakaibang awit. Sa sandaling ginawa niya iyon, ang 7 kulay na liwanag sa kalangitan ay kumislap ng marahas at bumaba mula sa langit. Ang 7 sinag ng liwanag ay naging 7 espada na bumaril sa matandang babae na berde. Malungkot ang ekspresyon ng matandang babae habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo at isang malaking, marahas na light shield ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa sandaling ito ay lumitaw, isang sinaunang aura ang lumitaw kasama nito, at mayroong isang pahiwatig ng demonyong enerhiya sa loob. Ang 7 kulay na liwanag ay agad na bumangga sa kalasag at isang mas marahas na dagandong ang umalingaw. Ang matandang babae ay umubo ng dugo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas mabangis. Ang kanyang kanang kamay ay tumama sa kanyang noo, dahilan upang ang kanyang katawan ay manginig, at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay lumipad palabas.
Sa sandaling lumipad ang kanyang pinagmulang kaluluwa, ang matandang babaeng nakaberde at ang magandang nasa katanghaliang gulang na babaeng nakaberde na kalalabas lang mula sa ripples ay tumama rin sa kanilang mga noo. Lumipad din ang kanilang pinagmulang kaluluwa at mabilis silang nagsama-sama. Ang tatlong pinagmulang kaluluwa ay perpektong pinagsama sa isang iglap at naging isang sinag ng liwanag na bumaril patungo kay Master Ashenpine. Naging mabangis ang ekspresyon ni Master Ashenpine. Napatikip siya ng ngipin habang inilipat ang bote sa kaliwang kamay at iwinagayway ang kanan. Isang butil agad ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Walang pag-aalinlangan, hinagis ni Master Ashenpine ang butil sa pinanggalingan na kaluluwa ng matandang babae. Tawagin, sumasalungat sa isa. Si Master Ashenpine ay umungal, at ang butil ay nagbigay ng makamulto na liwanag. Nagdulot ito ng pagdagsa ng 7 kulay na liwanag at hinigop ng butil. Ilang sandali pa, bumagsak ang butil at bumaril ang 7 kulay na kidlat patungo sa pinanggalingan na kaluluwa ng matandang babae. Kasabay nito, ang kaluluwa ng pinanggalingan ng matandang babae ay nagpakawala ng tili at 3 paghihigpit ang lumipad. Sa sandaling lumitaw sila, ang mundo ay nagbago ng mga kulay at maging ang paghihigpit ng itim na liwanag ay nanginig. Ang 3 paghihigpit na ito ay napakalakas na pag-iral sa mga paghihigpit sa buhay at kamatayan. Buhay, buhay, kamatayan. Habang lumalawak ang kanyang divine sense, ang 3 mga paghihigpit ay nagsanib upang bumuo ng isang mapanirang puwersa na maaaring sirain ang kalangitan, at bumangga ito sa 7 kulay na kidlat. Rumble, rumble, rumble. Ang bundok ay nanginig at ang malaking bahagi nito ay nagsimulang gumuho. Ang hamog ay itinulak pabalik at ang lahat ng mga figure na lumulutang sa fog ay nakapos. Ang lahat ng mga naliwanagan ay lumutang patungo sa pinagmulan ng Dagandong. Sa ilalim ng malakas na epektong ito, nahati sa 3 ang pinagmulang kaluluwa. Napakalinaw ng mga ito at mabilis na bumalik sa kanilang mga katawan. Hindi inaasahan ni Master Ashenpine na napakalakas ng kanyang mga paghihigpit. Napawrong ang kanyang katawan sa lakas at umubos siya ng dugo. Ang kanyang kaliwang kamay ay tinatamaan na ng isang malakas na lason. Ang kanyang laman at dugo ay naging dilaw na likido at maging ang kanyang mga buto ay nagsimulang matuno. Sa epektong ito, ang kanyang kaliwang braso ay naputol at nawala. Ang bote ng Jade ay lumipad sa ilalim ng impact na ito at lumipad patungo sa bitik na ngayon ay 10 talampakan na lamang ang lapad. Namumula ang mga mata ni Master Ashenpine habang sinisingil niya ang bote ng Jade. Nagningning ang mata ng matandang babae at nag-charge din siya sa lamad. Sa sandaling ito, isang puting figure ang bumaril at gumalaw sa bilis ng isang huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator. Lumipat ito sa matandang babaeng naka-green at Master Ashenpine. Hinablat nito ang bote at walang pag-aalinlangan na lumabas sa bitik. Sa sandaling lumabas ang taong ito mula sa bitik, ang kanyang kanang kamay ay itinulak pababa sa bitik at nagpadala ng isang paghihigpit. Ang bilis ng paghilom ng bitik ay tumaas ng husto. Lu Zihao. Nagulat si Master Ashenpine bago nagpakawala ng Dagandong, at lumabas siya mula sa crack. Hahabulin na sana niya ang puting figure. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya mula sa bitik, pumasok siya sa mga paghihigpit na itinakda ni Wang Lin kanina. Isang Dagandong ang naganap dahil maraming mga paghihigpit ang itinakda at naging dahilan upang huminto sandali si Master Ashenpine. Ang 3 katawan ng matandang babae ay nagsanib sa isa at mabilis na lumabas sa siwang na parang kidlat. Hinabol niya si Wang Lin. Ganap na itinago ni Wang Lin ang sarili sa sandaling pumasok siya sa crack. Siya ay nagtatago malapit sa siwang, naghihintay ng pagkakataon. Ang lugar na ito ay lubhang kakaiba. Imposibleng ipagkalat ang iyong banal na pakiramdam ng napakalayo sa loob ng paghihigpit sa itim na liwanag. Bilang resulta, nagkaroon siya ng perpektong pagkakataon upang itago ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, hawak niya ang bote ng Jade at mabilis na nag-charge sa fog. Patuloy na pumapasok sa kanyang tenga ang kakaibang mga ungol. Sa sandaling ito, lumulutang ang mga anino sa kanya at dumaan. Ang matandang babae na nakaberde ay humahabol ng malapit sa likuran, ngunit may 2 bilis na anting-anting, ang bilis ni Wang Lin ay hindi maisip. Sa kanilang paggalaw, unti-unting lumalawak ang distansya sa pagitan nila. Karapat-dapat kang mamatay dahil sa pagnanakaw ng mga gamit ko. Nagpakita ng masamang tingin ng matandang babaeng naka-green. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at agad na lumitaw ang isang poison mist. Sa isang kisap mata, lumitaw ang imahe ng isang makamandag na alakdan sa 7 kulay na kalangitan. Ang laso na alakdan ay 10,000 talampakan ng laki. Tumama ang buntot nito, na lumilikha ng after-image habang binaril nito si Wang Lin. Biglang lumingon si Wang Lin at isang malamig na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kaliwang kamay at binato ng suntok ang buntot ng alakdan. Nagkaroon ng Dagandong na nakakabasag ng lupa, at ang buntot ng alakdan ay nanginig at agad na bumagsak. Sa sandaling ito, naubusan din si Master Ashenpine, at duguan ang kanyang mga mata.
Naglabas siya ng isa pang butil at hindi pinansin ang sakit na nararamdaman. Inihagis niya ito at sumigaw, patawagin, isang sumasalungat. Pagkatapos niyang magsalita, ang lahat ng 7 kulay na liwanag sa mundo ay mabilis na nagtipon patungo sa butil at nagmadaling pumasok. Tapos biglang bumagsak yung butil. Sa sandaling ito ay gumuho, ang 7 kulay na liwanag sa mundo ay kumislap ng marahas at umalangaw ang mga alon. Mabilis na natipon ang 7 kulay na liwanag sa loob ng ripple hanggang sa nabuo ang isang higanting daliri. Heavenly Fate Finger. Ang lugar na ito ay talagang may kaugnayan sa All-Seer. Nang makita ni Wang Lin ang higanting daliri sa langit, lumiit sandali ang kanyang mga pupik. Tila nasipsip ng higanting daliri ang malaking bahagi ng 7 kulay na liwanag sa kalangitan, dahilan upang lumabo ang kalangitan. Isang dumadagindong na dagindong ang umalingaw habang bumababa ito patungo sa tumatakas na si Wang Lin na parang gusto siyang durugan. Nagniningning ang mga mata ng matandang babaeng naka-green habang ang kanyang mga kamay ay nakasil bago itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay. 3 paghihigpit kaagad ang lumipad. Sila ang 3 makapangyarihang mga paghihigpit mula noon ay ang rurok ng mga paghihigpit sa buhay at kamatayan. Buhay, kamatayan, buhay. Ang paos na boses ng matandang babae ay umalingaw at ang 3 paghihigpit ay nagsama-sama sa isang buhay at kamatayan na restriction na enerhiya. Naglalaman ito ng asensya ng buhay at kamatayan habang ito ay bumaril patungo kay Wang Lin. Kabanata 1192. Trident. Habang gumagalaw si Wang Lin, sinubukan niyang itabi ang bote sa kanyang storage space, ngunit may kakaibang nangyari. Kahit anong pilit niya, hindi niya ito mailagay sa storage space niya. Talagang pinaghandaan ito ni Wang Lin dahil kung nilalagay talaga ito sa storage space, hindi na kailangang hawakan ito ni Master Ashen Pine. Gumalaw siya na parang kidlat sa ilalim ng epekto ng 2 bilis na anteng-anteng at diretsyong bumaril. Bumaba ang higanting daliri na nabuo ng 7 kulay na liwanag na may kasamang dagindong na nakakabasag ng lupa. Papalapit ito ng palapit kay Wang Lin. Ang 3 life and death restrictions ng matandang babae ay mahigpit na hinahabol. Sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng 2 makapangyarihang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Dahil nang ahas siyang magnakaw ng pagkain sa bibig ng tigre, kumpiyansa siyang pigilin ng mga ito. Biglang lumingon si Wang Lin at nagsimulang mamaga ang kanyang anyo. Isang siksik na sinaunang Diyos na aura ang pumuno sa 7 kulay na mundong ito. Pagkatapos ay lumitaw ang mga alon sa kanyang katawan habang siya ay lumaki hanggang 100 talampakan, 500 talampakan, 1,000 talampakan. Sa isang kisap mata, siya ay naging isang titan na may taas na 3,000 talampakan. Mabilis na umikot ang 5 malinaw na sinaunang Diyos na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay, at nagsimulang lumitaw ang ika-6 na bituin. Ang balat sa kanyang malaking katawan ay magaspang at nabuo ang isang parang rune na texture. Ang kanyang malahigant na katawan ay magdudulot sa sinumang makakakita nito na makaramdam ng takot mula sa kanilang kaluluwa. Lumiit ang mga pupil ni Master Ashen Pine. Hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng spell, at ang kanyang isip ay nagulat. Ang mga mata ng matandang babae ay kumikinang ng maliwanag at napuno ng hindi paniniwala. Hindi nagatubili si Wang Lin na maging kanyang tunay na sinaunang Diyos na katawan. Lumingon siya, tumingala sa langit, at diretsyong sinuntok ang pababang makalangit na daliri ng kapalaran. Ito ay isang tunay na suntok ng isang sinaunang Diyos, at ang kapangyarihan nito ay maaaring mabigla sa mundo. Ang suntok na ito ay ginawa noong si Wang Lin ay nasa anyo ng isang tunay na sinaunang Diyos, kaya naglalaman din ito ng kalooban na lumalaban sa langit. Mabilis na umalingaw ang dumadagindong na dagindong habang ang higanting kamao ni Wang Lin ay bumangga sa makalangit na daliri ng kapalaran. Isang hindi maipaliwanag na epekto ang kumalat kasabay ng matinding dagindong. Nagsimulang gumuho at maglaho ang makalangit na daliri ng kapalaran nang bumangga dito ang malakas na puwersa. Hindi mabilang na mga butil ng 7 kulay na liwanag ang nakakalat at mas mabilis itong bumagsak. Ang buong daliri ay hindi inaasahang nawasak sa ilalim ng isang dumadagindong na dagindong, at ang hindi mabilang na mga betik ng 7 kulay na liwanag ay pumuno sa mundo. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang inig ang katawan ni Wang Lin, at hiniram niya ang puwersang tumalon gamit ang 3,000 talampakang katawan na ito. Tinawid niya ang hindi masusukat na distansya sa isang paglukso at nakarating sa paanan ng parang pader na bundok. Walang pag-aalinlangan, sumipa siya sa lupa at tumalon sa bundok na nasa harapan niya. Mabilis na sumunod ang life and death restriction at dumating malapit kay Wang Lin sa isang kisap mata. Si Wang Lin ay kasalukuyang nasa itaas ng bundok, at ang kanyang kanang kamay ay umabot sa kawalan. Isang higanting bitik ang lumitaw, na tila napunit niya ang 7 kulay na mundo. Isang higanting trident na ganap na itim ang lumitaw mula sa bitik. Ang trident na ito ay humigit kumulang 4,000 talampakan ng haba at tumagos sa kalangitan. Sa sandaling lumitaw ito, kumalat ang isang nanginginig na aura.
Napuno ng makapal na sinaunang Diyos na aura ang lugar nang hinawakan ni Wang Lin ang trident at winalis ito sa kanyang katawan. Tatlong itim na linya ang lumitaw sa dulo ng trident na parang nahati ang mundo. Hawak ang trident, tumayo si Wang Lin na parang Diyos sa tuktok ng bundok. Siya swept sa paghihigpit sa trident. Nagsara ang paghihigpit at agad na nahati sa tatlo. Sisingilan na sana nito si Wang Lin, ngunit sa sandaling ito, dumaan ang trident. Ang sinaunang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng katawan ni Wang Lin ay sumugod sa trident. Ang trident ay naglabas ng isang itim na ilaw at tumawid sa paghihigpit. Isang malakas na dagandong ang umalingaw habang ang tatlong bahagi ng paghihigpit ay pinutol sa kalahati. Ang itim na liwanag mula sa trident ay naging mas matindi at naging tatlong dragon na lumalamon sa paghihigpit. Matapos itong lamunin, nanginig ang trident at tatlong marka ang lumitaw dito. Mukhang may hawak na tatlong itim na dragon si Wang Lin. Ang mga dragon na ito ay napakabangis at patuloy na umuungal habang pinaikot nila ang kanilang mga katawan. Nagpakita sila ng napakapangit na tingin kay Master Ashen Pine at sa matandang babaeng naka-green. Bumaba ang tingin ni Wang Lin sa 2 taong humahabol sa kanya. Nang dumaan ang kanyang tingin ay parang may nagyayalong hangin na tumagos sa kanilang mga katawan at nagparamdam ng bigla ang lamig ng kanilang mga katawan. Maaaring kunin ng sinuman ang makalangit na kayamanan. Ano itong pagnanakaw na sinasabi mo? Kung magpapatuloy kayong dalawa, kung gayon tulad ng makalangit na daliri at paghihigpit, papatayin ko kayong dalawa. Ang mga salita ni Wang Lin ay umalingaw habang siya ay tumalikod at bumaril sa malayo. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng paghingal ni Master Ashen Pine at ang matandang babaeng naka-green. Ito ay. Ang isip ni Master Ashen Pine ay nanginginig at hindi mapakali sa mahabang panahon. Siya ay nilinang ng napakatagal na panahon at alam ang maraming pamamaraan sa pagpapadalisay ng katawan, ngunit walang makakagawa ng ganoong kalaking katawan. Ang higit na ikinagulat niya ay hindi niya naramdaman na peke ang katawan, ito ay totoong totoo. Medyo namutla ang matandang babaeng nakaberde habang nakatitig sa higanting figure na malapit nang mawala sa ibabaw ng bundok. She clenched her teeth at humabol. Bagamat nabigla si Master Ashen Pine, naghanda siya ng 1,000 taon at gumugol ng maraming kayamanan para dito. Hindi siya papayag na kunin ito sa kanya. Sa sandaling ito, duguan ang kanyang mga mata at humabol din siya. Ilang beses itinutok ng kanyang kanang kamay ang kanyang kaliwang balikat at nabuo ang isang bagong braso mula sa 7 kulay na liwanag. Tumalon ang figure ni Wang Lin sa ibabaw ng bundok at hindi huminto habang lumalayo siya. Ilang sandali lang, nakarating na siya sa lambak kung saan niya inilagay ang paghihigpit. Tinawid niya ito ng isang hakbang at uupo na sana. Sa sandaling ito, ang matandang babaeng humahabol sa kanya ay nagpakita ng masamang tingin. Nagsil ang mga kamay niya at tinuro niya ang restriction na iniwan niya rito kanina. Ang damo sa ilalim ni Wang Lin ay agad na natuyo at ang mga itim na abo ay lumipad sa kalangitan. Sila ay naging isang higanting puyo ng tubig at malapit ng palibutan si Wang Lin. Si Wang Lin ay nagpakawala ng mahinang ungol habang siya ay nabangga sa restriction at nagpupumilit na makalusot. Ang puyaw ng tubig na nabuo ng itim na abo ay humabol kay Wang Lin. Kasabay nito, ang mga mata ng matandang babae ay nagsiwalat ng kakaibang liwanag at binilisan niya ang pagtakbo. Tumalon siya mula sa bundok at agad na pumikit. Pumasok siya sa restriction sa lambak. Si Master Ashen Pine ay nasa likod at mabilis na sumunod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdingning, siya ay nag-alinlangan sandali sa labas ng paghihigpit sa lambak at hindi ganap na pumasok. Hindi naman sa nakita niya ang kahinaan nito, ngunit maingat siya sa matandang babaeng naka-green. Nang ang matandang babaeng nakaberde ay pumasok sa restriction, biglang lumingon si Wang Lin at itinuro ang puyo ng tubig. Ang itim na puyo ng tubig ay biglang tumalikod at bumaril patungo sa matandang babae na berde. Di nagtagal, hindi mabilang na mga ilaw sa paghihigpit ang nagsindi sa lambak na kinaroroonan ng matandang babae. Nakakabulag ang mga ilaw na ito, at ang dumadagandong na dagandong ay sapat na upang kiligin ang puso ng isang tao. Hindi mabilang na mga paghihigpit ang lumitaw mula sa lupa at agad na pinalibutan ng matandang babae. Sa isang sulyap, 10,000 sila. Ang mga paghihigpit na ito ay nagbigay ng makamulto na liwanag. Matapos pagsamahin ng life and death restriction at annihilation restriction, ang kanilang kapangyarihan ay nakakasira ng lupa. Sa sandaling i-activate sila ni Wang Lin, lahat sila ay sumugod patungo sa matandang babae. Mayroon ding itim na puyaw ng tubig. Agad nitong tinakpan ng lugar, na naging dahilan upang hindi makita ang loob. Gayunpaman, malinaw na maririnig ang dumadagandong na dagandong at muffle na ungol ng matandang babae. Sa sandaling ito, ang lupa ay nanginig at ang galit na mga dagandong ng matandang babae ay naging mas matindi, at may mga kislap ng dugo na pulang ilaw sa loob ng puyo ng tubig. Nagpatuloy ang mga dagandong. Malinaw na mahirap para sa kanya ang umalis. Siya ay nasa isang krisis sa buhay o kamatayan.
Ang eksenang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekspresyon ni Master Ashen Pine. Sa kanyang karunungan, agad niyang napagtanto na ang paghihigpit na ito ay inilagay ng matandang babae ngunit kinuha ito ni Wang Lin. Pinangunahan siya ni Wang Lin sa pamatay na pormasayon na ito. Ang taong ito ay mahusay din sa mga paghihigpit. Tiningnan ni Master Ashen Pine ang paghihigpit na ganap na nakakulong sa matandang babae. Kitang-kita niya ang kapangyarihan ng paghihigpit. Huminga siya ng malalim, ngunit hindi siya sumuko sa pakikipaglaban para sa bote ng Jade. Mabuti para sa akin ang pagiging nakulong sa matandang babae Zhao. Hanggat papatayin ko ang taong nagngangalang Lu, maaari kong bawiin ang Jade. Sa aking pagkaunawas sa lugar na ito, walang makakahanap sa akin. Nagkaroon ng kislap ng pagpatay na layunin sa mga mata ni Master Ashen Pine, at agad siyang nagdesisyon. Lumipat siya sa paligid ng mga paghihigpit sa labas ng lambak at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo. 10,000 butil ng gininto ang liwanag ang lumitaw at lahat ay binaril kay Wang Lin. May kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Kanina pa niya hinihintay ang pagkakataong ito. Hindi niya kayang labanan ng dalawang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator ng sabay-sabay. Kailangan niyang saktan o bitag ang isa sa kanila bago siya maging ligtas sa labanan. Si Master Ashen Pine ay may mali siya kahit pabalik kay Pang Lei. Nang makitang malapit na ang spell, huminga ng malamig si Wang Lin at iwinagayway ang trident sa kanyang kamay. Ang tatlong dragon ay umungal at ang ulan ng mga espada ay natambas sa langit. Hindi nila nagawang malapitan si Wang Lin. Nagpakita ng masamang tingin ng mga mata ni Master Ashen Pine at inabot ang kawalan. Isang bitik sa storage space na ito ang bumukas at isang lumilipad na espada ang lumipad palabas. Ang espadang ito ay napakalinaw, at sa sandaling ito ay lumitaw, ang aura ng isang pseudo-nirvana void na kayamanan ay nakapalibot sa lugar. Lumiit ang mga pupil ni Wang Lin. Sa sandaling ito, si Master Ashen Pine ay nagpakawala ng dagandong at inihagis ang kristal na espada. Ang espada ay nagpakawala ng makalangit na dagandong habang lumilipad ito patungo kay Wang Lin. Ang kanyang unang tunay na pakikipaglaban sa isang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator ay nagpasigla kay Wang Lin. Hindi siya umatras at sa halip ay winalis ang trident pasulong. Ang tatlong dragon ay hindi inaasahang lumipad palabas mula sa trident at sinubukang lamunin ang kristal na espada. Ang mas kakaiba ay ang tatlong marka na nabuo pagkatapos lamunin ng life and death restriction ay nagniningning. Lumipad sila palabas at sumanib sa tatlong itim na dragon. Naging sanhi ito ng biglang paglabas ng aura ng life and death restriction. Ito ang tunay na kapangyarihan ng trident. Kabanata 1193. Isang madugong labanan laban kay Master Ashen Pine. Maaari nitong lamunin ang lahat ng spell sa mundo para sa sarili nitong paggamit. Ito ang sinaunang kayamanan ng Diyos na pinadalisay ng sinaunang Diyos na si Tu Si noon. Lubhang nasiyahan si Tu Si sa kayamanang ito, ngunit kulang ito ng espiritu, kaya ginawa niya itong bundok at itinapon sa isang planeta. Siya ay umaasa na gumamit ng oras upang paikliin ang isang espiritu para dito. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang teknik, ito ay magiging isang kayamanan na kapantay ng kanyang God-slaying spear. Gayunpaman, nakakalungkot na nabigo si Tu Si at ang trident na ito ay nawala sa agos ng panahon. Matapos makuha ito ng All-Seer, magagamit niya ang kapangyarihan nito, ngunit hindi niya ma-activate ang kakayahan nito. Isang sinaunang Diyos lamang ang maaaring gumamit ng kakayahan nito. Kahit na ang antas ng cultivation ni Wang Lin ay mas mababa sa All-Seer, siya ay isang sinaunang Diyos. Matapos maranasan ang unang pagsubok at dalawang kalamidad, isa na siyang tunay na sinaunang Diyos. Gamit ang trident sa kamay, maipapakita niya ang kakayahang lumamon ng spell. Ang tatlong dragon ay ang lumalamon na mga dragon. Ang life and death restriction ay nilamon at naging spell ng trident. Ang paghihigpit ay lumipad at sumanib sa mga itim na dragon habang sila ay sumugod sa pseudo-nirvana void crystal sword. Ang kristal na espadang ito ay napakalakas sa mga kayamanan na mayroon si Master Ashen Pine. Ang dahilan kung bakit niya ito inalis ay para mabilis na patayin si Wang Lin. Habang lumilipad ito sa kalangitan, tila kaya nitong hatiin ang mundo sa kalahati. Ang mga itim na dragon ay agad na sumara sa kristal na espada. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na dagandong nang ibuka ng tatlong dragon ang kanilang mga bibig at nilalamon ang kristal na espada. Kasabay nito ang panginginig ng katawan ng tatlong itim na dragon. Isang dagandong ang nanggaling sa isa sa mga dragon, ngunit hindi ito sumabog. Nagpumiglas itong bumalik kay Wang Lin kasama ang dalawa pang dragon, at bumalik sila sa trident. Nagkaroon ng malabong kristal na kumikinang sa katawan ng trident, pagkatapos ay dahan-dahang lumitaw ang imprint ng kristal na espada dito. Nagbago ang ekspresyon ni Master Ashen Pine, ngunit mabilis siyang umaban. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang selyo at itinuro pasulong. Isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan at agad na napalitan ng walang katapusang sword energy. Napuno ng sword energy ang kalangitan at binaril si Wang Lin.
Maya-maya, inabot ng kanyang kanang kamay ang kanyang storage bag at lumitaw ang 3 butil. Inihagis niya ang mga ito at sumigaw, patawagin, isang sumasalungat. Ang lahat ng 7 kulay na liwanag sa mundo ay muling nagtipon at lumundag sa 3 butil. Habang umaalingaw-ngaw ang mga popong sound, mabilis na bumagsak ang isa sa mga butil. Sa sandaling ito ay gumuho, ito ay naging isang malabong anino sa kalangitan. Imposibleng makita ng malinaw kung ano ang anino, ngunit maaaring balutin ng espada ang mundo. Itinaas ng anino ang kanang kamay at itinuro si Wang Lin. Gamit ang isang daliri, lahat ng 7 kulay na liwanag ay natipon at isang sinag ng 7 kulay na enerhiya ng espada na maaaring tumagos sa mundo na binaril kay Wang Lin. Maya-maya, isa pang butil ang bumagsak. Nayanig ang lupa at gumuho ang malaking bahagi ng parang pader na bulubundukin. Isang higanting bato ang lumabas mula sa mga bundok, bawat hakbang ay nagiging sanhi ng pagyanig ng lupa. Ang higanting bato ay binalot ng 7 kulay na liwanag at sinisingil kay Wang Lin. Sa sandaling ito, ang ikatlong butil ay sumabog. Ang 7 kulay na liwanag ay nagtipon na parang baliw at naging isang higanting kumpas. Ang compass na ito ay ethereal, at mabilis itong umikot upang lumikha ng isang malakas na presyon. Sa sandaling nagsimula siyang umatake, ginamit niya ang lahat ng kanyang killing aces. Malinaw na gusto niyang patayin si Wang Lin ng mabilis. Ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng selyo at itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay, pagkatapos ay namula ang kanyang mukha at isa pang sinag ng dugo ang lumipad. Mayroong isang bagay na tulad ng isang namumuong kaluluwa sa loob ng ilaw ng dugo. Ito ay eksaktong kapareho ng bagay na umatake sa matandang babae na kulay berde. Ang bagong panganak na kaluluwang ito ay nagpakawala ng isang mabangis na sigaw at sumugod kay Wang Lin na may pulang dugo. Naglalaman ito ng hindi masabi na bangis sa mukha nito. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sa sandaling bumalik ang trident kay Wang Lin, dumating ang pamatay na hakbang ni Master Ashen Pine. Nasa kalagitnaan na siya ng Nirvana Shatterer, kaya ang kanyang siksik na pinagmulang enerhiya ay nagbigay daan sa kanyang mga spell at magic treasure na magkaroon ng nakakagulat na kapangyarihan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng labanan. Hinawakan niya ang trident at inihagi sa langit sa kumpas. Mula sa pananaw ni Wang Lin, ito ang pinakamapanganib na bagay. Maya-maya pa, gumawa ng selyo ang kanang kamay niya at itinuro pasulong. Ang 7 kulay na kalangitan ay natatakpan ng dumadagindong, itim na hangin. Ilang itim na dragon ang nabuo, ngunit hindi sila nagkalat. Sa halip, lahat sila ay bumaril patungo sa malabo, 7 kulay na figure sa kalangitan. Pagkatapos ng tawag ay dumating ang hangin ipatawag ang ulan. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang manggas at libu-libong patak ng kristal na ulan ang lumitaw. Mabilis nilang binaril ang hindi masusukat na enerhiya ng espada na pinaputukan ni Master Ashen Pine, at ang isang bahagi sa kanila ay humabol sa higanting bato. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound habang si Wang Lin ay lumakad pasulong at ang kanyang kanang kamay ay bumubuo ng isang kamao. Binato niya ng suntok ang papasok na 7 kulay na sword energy. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong. Ang 7 kulay na enerhiya ng espada ay nanginig at 6 sa mga kulay ay gumuho. Tanging ang asol na ilaw lamang ang uminit at tumagos sa kanang kamay ni Wang Lin. Nang inig ang katawan ni Wang Lin nang maramdaman niya ang isang baliw na aura na damaloy sa kanyang katawan mula sa kanyang braso, na naging dahilan upang siya ay mapaungol. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang selyo at itinuro ang walang laman, pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig upang payagan ang Celestial Sealing Stamp na lumipad palabas. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang mga kaluluwa ng labanan ay isa-isang lumabas. Si Master Void, ang All-Seer, at si Wu Qing ay lahat ay nagpakita at kinasuhan ng mukhang mabangis na dugong lumalagong kaluluwa. Bilang karagdagan, ang isang malaking bilang ng mga kaluluwa ng labanan ay lumabas mula sa Celestial Sealing Stamp. May mga Celestial, All-Heaven Cultivators, at Alliance Cultivators. Agad itong nagdulot ng marahas na aura na bumalat sa lugar. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagsipsip ni Master Ashen Pine sa malamig na hangin. Akala niya ay sobra niyang tinansya si Wang Lin, ngunit ang ilang mga kayamanan na ipinakita ni Wang Lin ay sapat na upang takutin ng mga ordinaryong cultivator. Isang dumadagindong na dagindong ang umalingaw sa 7 kulay na mundo. Sinugod ng trident ang compass sa langit, ngunit ng 7 pulgada na ang layo nito, napahinto ito ng may 7 kulay na screen na liwanag. Ang 3 dragon sa trident ay nilamon ng liwanag na screen na parang baliw at patuloy na nagsara. Ang malabong figure na lumulutang din sa kalangitan ay unti-unting naglaho sa epekto ng mga itim na dragon na nabuo ng Call the Wind. Kahit nasa malayo, ang higanting bato ay natatakpan ng hindi mabilang na mga layer ng yelo sa ilalim ng pag-atake ng hindi mabilang na mga patak ng ulan. Bago pa man ito makalapit ay naging isang higanting ice sculpture. Ang namumuong dugo na parang kaluluwa ay sumisigaw sa pag-atake ng mga kaluluwa ng mga matandang halimaw. Sinubukan itong tumakas, ngunit hindi ito makalabas.
Ang nagkakahalaga ng atensyon ni Wang Lin ay ang kaluluwa ng All-Seer. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang mga mata nito ay napuno ng pagkalito. Hindi nito sinunod ang utos ng Magic Arsenal na umatake sa halip ay tumitig sa langit. Walang oras si Wang Lin para bigyang pansin ang kaluluwa ng All-Seer. Mabilis siyang lumabas at inabot ng kamay niya ang kawalan. Hindi mabilang na mga kidlat ang lumitaw. Mukhang nakahawak ng kidlat si Wang Lin. Ang walang katapusang kidlat ay namuo at naging isang ethereal na sibat. Ito ang ilusyon ng God-slaying spear. Walang awa niyang ibinato ang sibat, at binaril nito ang malaking kampas sa kalangitan, na sinira ang lahat ng mga hadlang sa landas nito. Hindi tumigil doon si Wang Lin. Siya ay sumugod pasulong at ang kanyang kanang kamay ay walang awang idiniin pababa. Bumaba ang kanyang malaking palad mula sa langit habang ang dalawang daliri mula sa kanyang kaliwang kamay ay mabilis na nakadiin sa likod ng kanyang kanang kamay. Ang pinagmulan ng enerhiya ay tumalon mula sa 7 kulay na mundo at sumugod sa kanyang kanang kamay. Isang higanting illusionary handprint ang lumitaw sa harap ng kanyang kanang kamay at bumaba sa Master Ashen Pine. Namumula ang mga mata ni Master Ashen Pine at nagpakita ng kabaliwan. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at niluwa ang isang bibig ng dugo. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at naging mabangis ang kanyang ekspresyon. Kaagad na lumitaw ang 7 kaluluwang nagsilang, at lahat sila ay nagpakawala ng malungkot na iyak. Sa isang kisap mata, isang marka ng kidlat ang lumitaw sa harap ni Master Ashen Pine. Sa sandaling lumitaw ang marka ng kidlat, ang buong mundo ay nagdilim. Para bang ang lahat ng liwanag sa mundo ay hinihigop ng markang ito ng kidlat. Ginagamit ang dugo ng daang pinagmulan upang ipagpalit ang ikapitong espiritu ng Sealed Realm. Umungol si Master Ashen Pine habang kumikislap ang marka ng kidlat. Sa sandaling ito, bumaba ang palad ni Wang Lin sa marka ng kidlat. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong at bumagsak ang palad. Sa sandaling ito ay bumagsak, isang sinag ng kidlat ang bumaril patungo kay Wang Lin. Napakabilis nito kaya hindi na nagkaroon ng panahon si Wang Lin para umiwas. Dama po ito sa kanyang dibdib. Nang inig ang katawan ni Wang Lin at napaatras ng ilang hakbang. Sa unang pagkakataon, damaloy ang dugo ng sinaunang Diyos mula sa sulok ng kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay mabangis. Ang kanyang kanang kamay ay umabot sa kawalan at lumitaw ang isang bakal na espada. Inikat nito ang kanyang palad ng isang beses na parang kumikapit sa isang target at binaril si Master Ashen Pine. Kumaway ang kaliwang kamay ni Master Ashen Pine sa kanyang storage space at lumitaw ang isang 7 kulay na kuko. Ito ay eksaktong kapareho ng isa na tumusok sa kalansay na may nakaukit na daw na kasulatan sa mga buto nito. Mamatay para sa matandang ito. Ikinaway ni Master Ashen Pine ang kanyang kamay at ang 7 kulay na kuko ay bumaril sa bakal na espada. Ang kuko na ito ay naglalaman ng isang hindi maisip na presyon. Ito ay talagang mas malakas kaysa sa Pseudo Nirvana Void Treasures. Sa isang iglap, ang pako ay bumangga sa bakal na espada. Umalingaw-ngaw ang mga kaluskos, at ang bakal na espada ay pumutok sa gitna at nahati sa kalahati. Nabasag ng 7 kulay na pako ang bakal na espada at direktang naka-embed sa kanang balikat ni Wang Lin. Isang matinding sakit ang dumaan sa katawan ni Wang Lin na naging sanhi ng kanyang panginginig. Kasabay nito, kahit na ang espada ay nahati, ang dulo ng espada ay tumagos sa dibdib ni Master Ashen Pine at ipinasok ang sarili sa lupa. Si Master Ashen Pine ay umubo ng dugo. Malubhang nasugatan siya nang tumalikod siya at sumugod sa parang pader na bundok. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig ng husto. Ang 7 kulay na pako ay tila kayang pira-pirisuhin ang kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay naging nalilito at ang kanyang katawan ay mabilis na lumiit. Liu-ingga na sana siya sa laki ng isang ordinaryong tao. Nakatikip siya ng ngipin habang nakatitig sa tumatakas na si Master Ashen Pine na patuloy na umuubo ng dugo. Ang War Spirit Print ay lumitaw sa kanyang isipan at mabangis niyang itinulak ang kanyang palad pasulong. Ang War Spirit Print ay lumitaw, at ang mundo ay gumalaw. Nang malapit na ito kay Master Ashen Pine, gumamit siya ng hindi kilalang spell na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang katawan sa 7 kulay na fog. Nakatakas siya sa kamatayan habang ang 7 kulay na fog ay bumabalot sa kanyang pinagmulang kaluluwa at nawala sa kabilang panig ng bundok. Si Wang Lin ay umubo ng dugo at bumalik sa normal ang kanyang katawan. Binawi niya ang lahat ng kanyang mga kayamanan at hindi man lang nag-abalang tingnan ng matandang babae na nakulong sa loob ng restriction bago siya mabilis na umalis. Mapatla ang mukha niya at umaagos ang malaking dugo sa balikat niya. Ang kanyang pakikipaglaban kay Master Ashen Pine ay nagresulta sa kanilang dalawa na malubhang na sugatan. Ang higanting compass sa kalangitan ay dahan-daw ang gumalaw at fumabol kay Wang Lin. Kabanata 1194. Pagbasag ng kumpas. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla na walang bahid ng dugo. Ang dugo sa sulok ng kanyang bibig ay gumawa ng isang nakakagulat na kaibahan.
Iniligpit niya ang lahat ng kanyang kayamanan, kabilang ang nahati niyang espada, at umatras sa malayo. Hindi nakatakas ang mga namumuong kaluluwang si Master Ashen Pine sa dugo at nahuli ng mga kaluluwa ng labanan ni Wang Lin. Malabo ang kanyang paningin at napuno ng antok ang kanyang buong katawan habang ang matinding sakit ay nagmumula sa kanyang kanang balikat. Papalit-palit siya ng paghimatay at pagpupuyat. Sa mga mata niya, parang maraming kalsada ang nasa harapan niya. Ang higanting compass ay gumagalaw sa kalangitan. Nakalok ito kay Wang Lin at patuloy na gumagalaw kasama niya. Habang mabilis itong umikot, isang malakas na pressure ang dumampi at nakalok sa tumakas na si Wang Lin. Si Wang Lin ay napakahina, at sa ilalim ng panggigipit na ito, halos masuray-suray siya. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang nagmula sa compass, at mas mabilis itong umikot. Ang 7 kulay na liwanag ay natipon sa compass na parang baliw, at sa lalong madaling panahon, hindi mabilang na 7 kulay na ron ang lumitaw sa paligid ng compass. Isang pakiramdam ng panganib ang kumalat sa puso ni Wang Lin. Sa sandaling ito ng panganib, walang awang kinagat ni Wang Lin ang kanyang dila para maging matino. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga rune ay bumaba mula sa compass. Sa sandaling bumagsak ang mga rune, itinikom ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin at ang kanyang kaliwang kamay ay umabot sa kawalan, hinawakan ng trident. Ang mga rune ay sumipol sa kalangitan at bumagsak na parang ulan. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingongaw, at si Wang Lin ay umubo ng dugo. Marami sa mga rune ang damapo sa katawan ni Wang Lin, na nag-iiwan ng malalalim na bakas, at ang bawat marka ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Wang Lin. Puno ng kabaliwan ang mga mata niya. Ito ang karakter ni Wang Lin. Kung mas kritikal ang sandali, mas mapanganib ito, mas kalmado siya, ngunit may bakas ng kabaliwan. Ang kalmado at kabaliwan ay hindi magkasalungat. Kalmadong paghuhusga, ngunit nakakabaliw na mga aksyon. Kailangang sirain ang compass, kung hindi ay patuloy itong hahabol kay Wang Lin at magdadala sa kanya ng panganib. Gayun din, sa bagay na ito na sumusunod sa kanya sa paligid, si Wang Lin ay nasa awan ng 2 kaaway sa lugar na ito. Habang hawak ng kaliwang kamay ni Wang Lin ang trident, mas lumakas ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Alam niyang wala na siyang masyadong matino na oras. Habang lumalala ang kanyang mga sugat, maaari siyang mawala ng malay anumang oras. Kinailangan niyang basagin ang compass na ito at humanap ng lugar para gumaling. Ang oras ay ang kakanyahan. Huminga ng malalim si Wang Lin at napuno ng layunin ng labanan ang kanyang mga mata. Napuno ng apoy ang kanyang kaliwang mata at lumitaw ang pulang vermilion bird armor sa paligid ni Wang Lin. Kasabay nito, ang pagkulog ng kulog sa kanyang kanang mata at ginawa ang lugar sa loob ng 10,000 talampakan mula sa kanya bilang isang lawa ng kulog. Dumagundong ang kulog habang umuusad ang kidlat sa buong mundo. Ang mga popong sound ay nagmula sa lupa habang ang kidlat ay naglalakbay sa kahabaan nito. Ang mga labi ng kanyang sinaunang Diyos na kapangyarihan ay umalis sa kanyang kanang kamay at natipon sa trident sa kanyang kaliwang braso. Sa sandaling ito, umalangaw ang isang dumadagandong na dagandong na sumalungat sa langit at tumalon si Wang Lin mula sa lupa. Isang dagat ng apoy ang biglang lumitaw at isang vermilion bird ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Para bang nakontrol ni Wang Lin ang lahat ng apoy sa mundo at sinisingil sa compass. Sa sandaling umangkas siya, dumagundong ang kulog at lumipad sa hangin kasama si Wang Lin. Ang kulog ay bumangon kasama ni Wang Lin at bumuo ng isang kulog na bundok. Isang bundok na gawa sa kulog. Si Wang Lin ay nasa tuktok ng bundok. Lumaki ang kulog na bundok at kalaunan ay namuo sa labas ng katawan ni Wang Lin. Parang hinigop ni Wang Lin ang kulog na bundok. Sa lakas ng kulog at apoy, si Wang Lin ay parang bulalakaw na natatakpan ng kulog at apoy. Hinawakan niya ang trident habang umaarangkada, hinahanap ang sarili niyang landas sa paglilinang na lumalaban sa langit. Pabilis ng pabilis ang takbo niya. Sa sandaling lumitaw ang hindi mabilang na mga rune sa paligid ng compass, siya ay pumikit. Ang tunog ng kanyang paglusob sa kalangitan ay naging mas malakas at lumakas hanggang sa ito ay isang dagandong na nakakabasag ng lupa. Siyam na mahiwagang pagbabago. Namumula ang mga mata ni Wang Lin nang hindi inaasahan na nahati siya sa 9 na bahagi at pagkatapos ay nagsama muli sa isa. Isang aura na mas malakas kaysa dati ang bumaba sa katawan ni Wang Lin sa 7-colored realm na ito. Ang sigaw ng vermilion bird ay umalingongaw, at ang figure ni Wang Lin ay nakasisilaw habang siya ay sumusugod sa compass. Mas mabilis siyang gumalaw kaysa dati at bumagsak sa compass. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingongaw na parang baliw. Ang umiikot na compass ay nanginig at nagsimulang gumuho. Noong una ay bitik lang pero hindi nagtagal ay kumalat ang mga bitik hanggang sa natabunan ng mga bitik. Pagkatapos, sa isang putok, ito ay napunit. Habang nagkalat ang hindi mabilang na mga fragment, isang pulang figure ang lumipad mula sa gumuhong compass. Hindi man lang ito lumingon bago ito nawala sa abot tanaw. Bagamat nawala na ang figurang ito, ang tunog ng pagbagsak ng compass ay umalingongaw sa buong 7-colored realm.
Sa panlabas na rehiyon, ang isang malaking bilang ng mga fog mist ay mabilis na nag-condensed at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang nakakabasag lupa na tunog na ito. Ang maraming Lost Ones na gumagala sa paligid ay tumigil lahat. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa direksyon ng tunog na may nalilitong mga ekspresyon. Ang batang lalaki na nagngangalang Duanmo ay isa sa kanila. May nakatagong kuweba sa isang bundok sa labas ng rehiyon ng 7 kulay na kaharian. May matipunong lalaki na nakaupo sa loob ng kuweba. Mapatla ang mukha niya at may nagkalat na dugo sa damit niya. Biglang bumukas ang mga mata niya at napabuntong hininga siya dahil sa dagandong at pagbabago-bagong naramdaman niya. Siya si Chen Tianjun. Ang matandang babae ay nakulong sa loob ng paghihigpit sa labas ng lambak at hindi makatakas sa maikling panahon. Kinailangan niyang tiisin ang patuloy na pag-atake ng mga paghihigpit at ang kanyang mukha ay mapatla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na bumubuo ng mga selyo at nagpapadala ng mga paghihigpit upang labanan, ngunit ang kapangyarihan ng mga paghihigpit dito ay malayo sa kanyang imahinasyon. Ang life and death restriction ay ganap na sumanib sa annihilation restriction, kaya hindi na niya ito makontrol. Siya ay patuloy na inaatake at ang kanyang mga sugat ay lumalala habang lumilipas ang panahon. Sa sandaling dumating ang makalangit na dagandong, ang matandang babae ay biglang tumangala, nalilito at hindi sigurado. Ang dagandong na ito ay umalingongo sa 7-colored realm at dumaan sa parang pader na bulubundukin. Naglakbay ito sa hamog, na naging sanhi ng pag-ugong ng hamog. Ang malaking bilang ng mga naliwanagan ay tumigil sa pag-awit sa unang pagkakataon at tulala silang tumingin. Sa loob ng hamog, sa pagitan ng mga kilay ng napakalaking estatwa na may marka ng kidlat sa noo, may ulap ng 7 kulay na hamog. Ang mahinang pinagmulang kaluluwa ni Master Ashen Pine ay nakaupo rito na nagpapagaling. Sa sandaling dumating ang dagandong, bigla siyang tumangala at napuno ng gulat. This time, nabigla talaga siya. Nahulaan na niya na magiging makapangyarihan si Wang Lin, ngunit hindi niya akalain na mapapapantayan siya ni Wang Lin at magiging sanhi ng matinding pagkasugat sa kanilang dalawa. Sa pag-iisip sa lahat ng mga kayamanang ginamit niya, pakiramdam niya ay dumudugo ang kanyang puso, lalo na ang 3 butil na iyon. Ang pagkawala ng mga ito ay talagang sumakit sa kanyang puso, at pati na rin ang espadang kristal. Gayunpaman, kumpara sa 7 kulay na pako, ang mga bagay na ito ay tunay na hindi gaanong mahalaga. Sa pag-iisip tungkol sa 7 kulay na pako, naramdaman ni Master Ashen Pine na ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay malapit ng gumuho. Ang kuko na iyon ang pinakamakapangyarihang kayamanan na mayroon siya, at iyon ang kanyang nakatagong alas. Gayunpaman, kahit na pagkatapos niyang ilabas ito, hindi niya mapatay ang cultivator na iyon na nagngangalang Lo. Nawalan pa siya ng sariling katawan at muntik ng mamatay. Ang dahilan kung bakit siya nakatakas, bukod sa siya ay masyadong mahina para patuloy na lumaban, ay dahil sigurado siyang mamamatay si Wang Lin. Ang pagiging malubhang na sugatan ay nangangahulugan na si Wang Lin ay hindi maaaring makatakas sa compass spell na nabuo ng butil. Kapag namatay si Wang Lin, makokontrol niya ang compass upang maibalik ang katawan at masipsip ang pinagmulang kaluluwa. Matapos gumaling ang kanyang mga pinsala, madali niyang nakuha ang lahat. Gayunpaman, ang dagandong at ang sensasyong naputol ang koneksyon niya dito ay nagulat kay Master Ashen Pine, at nagsimula siyang magnilay-nilay. Kahit na ganoon kalubha ang mga pinsala, nagawa pa rin niyang mabali ang spell sa compass. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Master Ashen Pine kay Wang Lin. Ang bundok kung saan naroon si Master Ashen Pine ay hindi ang tunay na sentro ng 7-colored realm tulad ng sinabi niya. Mas malalim pa, sa gilid ng tunay na sentro ng 7-colored realm, may isang lambak na nakalubog sa hamog. Nakaupo doon si Master Cloud Soul na may maputlang mukha, at hindi siya ng ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Naging malabo ang divine sense ni Wang Lin habang mabilis siyang sumulong. Gayunpaman, itinikom niya ang kanyang mga ngipin upang mapanatili ang bakas ng katinuan. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin nang sumugod siya sa isang desyerto na lambak at sa isang desyerto na kuweba. Nagkaroon lang siya ng oras na buksan ang kanyang storage space para payagan ang babaeng naka-silver at si Shuliguo na lumabas bago siya bumagsak sa lupa at nahimitay. Nakumpleto ni Shuliguo ang kanyang gawain noong pinatay ni Wang Lin ang Noble Money at iniwan ni Wang Lin. Ngayong dumating na siya, magyayabang na sana siya, ngunit agad niyang nakita na nakapikit ang mga mata ni Wang Lin at namumula ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang lumingon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na singhot ang lumitaw. Nang inig ang katawan ni Shuliguo at agad siyang nagpakita ng pambabala. Alam na niya kung gaano kalakas ang pilak na babaeng bangkay na ito, kaya hindi siya maglalakas loob na saktan ito. Guardia! Sabi ng babaeng nakapilak sa malamig na boses, pagkatapos ay umupo siya sa tabi ni Wang Lin. Nang tumingin siya kay Wang Lin, may bakas ng pagkalito at lamang sa kanyang mga mata. Mabilis na sumang-ayon si Shuliguo. Matapos niyang mapansin na hindi na siya pinapansin ng babaeng nakapilak at nakatingin na lang sa halimaw, nagsimula siyang magkunwaring may bantay.
Gayunpaman, lihim siyang nagrereklamo sa kanyang puso. Anong maganda sa halimaw na iyon? Ang iyong lolo Shu na mabait, matikas, gwapo, at maganda. Nako, masyado akong nakakapansin, at wala akong magawa tungkol dito. Si Shu Liuo ay nagbubuntong hininga sa kanyang puso at nagpahayag ng labis na pagsisisi. Kabanata 1195. Pitong kulay na kuko. Ang babaeng nakapilak ay binawi ang kanyang tingin pagkaraan ng mahabang panahon, at ang pagkalito sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Parang may naalala siya, ngunit napakalabo nito. Itinaas niya ang malajid niyang kamay at iwinagayway ito ayon sa malabo niyang alaala. Nagkaroon ng mahinang pagkislap ng makamulto na liwanag at isang paghihigpit ang damapo sa pasukan ng kuweba. Kung si Wang Lin ay gising at nakita ito, ang kanyang mga mata ay pipaykit. Ang paghihigpit na ito ay ang life and death restriction. Ang pamamaraan na ito ay higit pa sa ginawa ng matandang babae, napakahusay. Si Wang Lin ay hindi nakoma ng napakatagal. Pagkaraan ng ilang oras, binuksan niya ang kanyang mga mata, at nang makita niya ang pasukan, nagulat siya. Napatingin siya sa babaeng naka-silver pero hindi nagtanong. Sa halip, umupo siya at nagsimulang magkultiba. Unti-unting lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, ang labas ng mundo ay kalmado ng walang kaunting pagbabago. Parang lahat ng cultivator sa 7-colored realm ay gumagaling hanggat maaari. Pagkaraan ng 3 araw, hindi lamang hindi gumaling ang kutis ni Wang Lin, lalo pa siyang namutla. May mahinang 7 kulay na ningning na nagmumula sa kanyang kanang balikat. Ang sugat ay gumaling, ngunit ang pako ay nakasampa pa rin sa kanyang buto. Dahil sa 7 kulay na pako, patuloy na nadudurog ang kanyang mga buto, ngunit dahil sa kanyang makapangyarihang sinaunang Diyos na sigla, mabilis na nakabawi ang nabasag na buto. Ito ay paulit-ulit at nagdulot kay Wang Lin ng matinding sakit. Ang mas seryoso pa ay hindi lamang ang 7 kulay na kuko ang naka-embed sa kanyang mga buto, naramdaman din ito na tumagos ito sa pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay matamlay at mahina. Kung iyon nga, hindi ito magiging isyu, ngunit nabigla si Wang Lin nang makitang ang 7 kulay na kuko ay patuloy na nakakaubos ng kanyang sigla. Ito ay kung hindi ito titigil hanggang sa maubos ang lahat ng kanyang sigla. Anong uri ng kayamanan nito upang magkaroon ng kapangyarihan na masira sa kalahati ang pseudo-nirvana void sword? Sumakit ang puso ni Wang Lin. Ang bakal na espada ay kasama niya sa loob ng maraming taon at naging lubhang kapakipakinabang, ngunit ngayon ito ay nabali. Naroon din ang mga butil na itinapon ni Master Ashen Pine. Bawat isa sa kanila ay maaaring magpatawag ng spell sa 7-colored world na ito. Sila ay lubhang kakaiba. Kahit na ang Heavenly Fate Finger ay lumitaw mula sa isa, habang tinitiis ni Wang Lin ang sakit, nagsimula siyang magmuni-muni. Naisip niya kung kailan lumitaw ang kaluluwa ng labanan ng All-Seer at nalilito siyang tumingin sa langit. Ang lugar na ito ay dapat na konektado sa All-Seer. Pagkatapos mag-isip-isip ng kaunti, nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Gayunpaman, si Master Ashen Pine ay malubhang nasugatan din. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa ilalim ng War Spirit Print at tanging ang kanyang pinagmulang kaluluwa ang nakatakas. Malubhang nasugatan din siya ng espadang bakal at naubos ang marami sa kanyang mga kayamanan. Dapat akong gumaling sa lalong madaling panahon, at sa susunod na pagkikita namin, walang alinlangan na mamamatay siya. Mayroon ding matandang babaeng naka-green na natrap sa loob ng restriction. Kahit nasanay siya sa life and death restriction, kasama ang annihilation restriction ko, hindi magiging simple para sa kanya ang paglabas. Kahit na siya ay lumaya sa pamamagitan ng puwersa, siya ay malubhang masasaktan. Mayroon ding Master Cloud Soul. Nung na-teleport siya dito, na-teleport siya sa random location, pero hindi ko alam kung saan. Gayunpaman, ang lugar na ito ay puno ng panganib, at ang random na pagdadala dito ay lubhang mapanganib. Malamang na hindi niya kayang ipaglaban ang sarili niya ngayon. Ang 3 ito ay pinasok ko na lahat, ngunit ang Chen Tianzhu na iyon ay umalis ng maaga. Bagamat naramdaman namin na nawala ang kanyang mga spell noon, mahirap patunayan na patay na siya. Lahat ng naririto ay nagbabalak laban sa isa't isa, at walang gustong umalis ang iba dito dala ang kayamanan. Ito ang tinawag nilang, kahit na ang isang tao ay hindi gustong saktan ng isang tigre, ang isang tigre ay gugustuhin pa ring saktan ng tao. Kung magpapatuloy ka sa pagiging passive, mauuwi ka lang sa pukan na laban. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin, matagal na niyang nakikita ang lahat ng ito. Ito ang dahilan kung bakit siya unang kumilos at pinilit si Master Cloud Soul na mag-teleport sa ibang lokasyon. Pagkatapos ay nakulong niya ang matandang babae sa restriction para makalaban niya si Master Ashen Pine. Habang nagmumuni-muni, ang matinding sakit ay nagmula sa kanyang kanang balikat at ang pawis ay mula sa kanyang noo. Nagpakita siya ng isang mapagpasyang tingin at iniswipe ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kanang dapat. Agad na lumitaw ang isang sugat at patuloy na lumaki hanggang sa lumabas ang 7 kulay na pako na nakapaloob sa kanyang mga buto.
Sa isang iglap, tinakpan ng 7 kulay na liwanag ang buong kuweba. Dinilaan ni Shu Liguo ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Wang Lin at naisip, ang halimaw ay talagang isang halimaw. Hindi lang siya malupit sa iba, malupit din siya sa sarili niya. Matapos huminga ng malalim, itinikom ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin, inabot ang 7 kulay na pako, at walang awang hinayla ng may dagandong. Matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan. Napaungol si Wang Lin at nabasa ng pawis ang kanyang damit. Nanginginig ang katawan niya at hindi niya magawang bunutin ito. Ang kuko na ito ay tila sumanib sa kanyang buto. Imposibleng sabihin na hindi ito bahagi nito. Ang nakakapagtaka pa ay parang pumasok sa kanyang buto ang 7 kulay na liwanag. Parang naging 7 kulay ang buto ng kanang balikat niya. Mapatla ang mukha ni Wang Lin. Sa sandaling pumasok sa kanyang katawan ang 7 kulay na liwanag, nablangko ang kanyang isip. May bakas ng galit na siya. Bagamat nawala ang pakiramdam na ito sa isang sandali, napabuntong hininga si Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang kabaliwan ay ganap na wala sa kanyang kontrol. Para bang nahulog ang isip niya sa maraming suso ng impyerno at natakpan sa loob. Wala na siya sa sarili niya. Sa pagtingin sa kanyang kanang balikat, ang 7 kulay na kuko ay lumiit ng kalahati. Tinitigan ni Wang Lin ang 7 kulay na kuko. May pakiramdam siya na kung tuluyang mawala ang kuko, magiging ganap na 7 kulay ang kanyang mga buto. Sa oras na iyon, ang kabaliwan ay hindi lang saglit kundi permanente. Anong klaseng magic treasure ito? Ang sugat sa kanang balikat ni Wang Lin ay mabilis na gumaling at nawala, na nakatikip sa 7 kulay na kuko. Matapos tahimik na tingnan ang naghihilom na sugat, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nagsimulang magpumiglas. Dahil hindi niya ito maalis gamit ang panlabas na puwersa, susubukan niyang gamitin ang kanyang pinagmulang enerhiya at sinaunang kapangyarihan ng Diyos para pilitin ito. Lumipas ang oras at lumipas ang isa pang 3 araw. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sa kanyang cultivation level, kaya lang niyang sugpuin ito. Hindi niya mapuwersa ang 7 kulay na liwanag, lalo na ang pako. Kung mapipigilan ko lang, hindi pa ito ang katapusan. Ngayon kailangan ko lang ng tulong. Kung may sapat na mga katulong, dapat kong pilitin ang 7 kulay at ang kuko. Tahimik na tumingin si Wang Lin sa bote ng jade. Ito ang ultimate goal ni Master Ashen Pine para makarating sa 7-colored realm. Hawak ang bote, kumalat ang divine sense ni Wang Lin. Ang bote ay kalahating puno ng itim na likido. Parang dugo pero hindi naglalabas ng amoy dugo. Kapag nakuha ko na ang pinanggalingang kaluluwa ni Master Ashen Pine, malalaman ko na kung ano ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na nauugnay sa pagtulong sa kanya na mapataas ang kanyang antas ng paglilinang. Inilagay niya ang bote ng jade sa kanyang damit, tumayo, at tumingin sa life and death restriction sa bakana ng kuweba. Tapos tumingin siya sa babaeng naka-silver. Alam mo ba ang life and death restriction? Nagmuni-muni ang babaeng naka-silver. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong siya, meron. May ilang alaala. Buksan ang paghihigpit. Bahagyang tumanggo si Wang Lin. Naglakad ang babaeng naka-silver sa tabi ng entrance ng kuweba at marahang hinampis ito ng malajed niyang kamay. Ang paghihigpit ay dahan-daw ang nawala at walang bakas nito ang naiwan. Hindi nagtanong si Wang Lin at iwinagayway ang kanyang manggas. Magsasalita na sana si Shu Liguo, ngunit bago niya maibuka ang kanyang bibig, inilagay siya sa storage space kasama ang babaeng nakapilak. Pagkalabas ng kuweba, huminga ng malalim si Wang Lin habang tinitiis ang sakit sa kanyang kanang balikat at nagmamadaling lumabas. Hindi siya pupunta sa kailaliman ng 7-colored realm, ngunit ang panlabas na hanay ng bundok sa kabila ng lambak. Ang lugar na iyon ay puno ng mga taluktok ng bundok na may mabangis na fog beast. Ang mabangis na hayop na ito ay ang mga katulong na naisip ni Wang Lin. Mabilis siyang lumipad sa maraming lambak habang naglalakbay siya sa landas na kanyang dinaanan, patungo sa labas ng rehiyon ng 7-colored realm. Maya-maya, nakita niya ang lagusan patungo sa labas at tumangala. Nagningning ang kanyang mga mata habang nakatitig sa makapal na ulap sa tuktok. Maingat niyang pinag-isipan ang plano at pagkatapos ay nagsiwalat ng isang mapagpasyang tingin. Bagamat mapanganib ang paglalakbay na ito, kung mapipilit nito ang 7 kulay na pako, sulit ang lahat. Tingnan natin kung gaano kalakas ang katawan ng aking sinaunang Diyos. Ang katawan ni Wang Lin ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril sa tuktok ng bundok. Bago siya makalapit, isang dagandong ang nagmula sa hamog at isang higanting agila na may taas na 1,000 talampakan ang sumugod mula sa hamog. Umuungal ito habang binaril si Wang Lin, at sinundan ito ng hamog. Masyado itong mabilis at agad na sumara. Sinira ng agila at nabangga si Wang Lin. Hindi umiwas si Wang Lin. Ginamit niya ang kanyang katawan upang labanan ito sa halip. Mabilis na napapikit ang tao at ang agila at nagkabanggaan. Nagkaroon ng dumadagandong na dagandong at si Wang Lin ay napaatras ng ilang hakbang. Hindi man lang niya sinubukang bawasan ng impact, at lahat ng puwersa ay damaloy sa kanyang kanang balikat.
Dahil dito ay tumindi ang 7 kulay na ningning mula sa kanyang kanang balikat hanggang sa tumagos ito sa kanyang balat. Mula sa malayo, mukhang natatakpan ng 7 kulay na liwanag si Wang Lin. Ang hayop ng agila ay nagpakawalan ng galit na dagandong at napaatras din. Umikot ito minsan sa langit at sumugod muli kay Wang Lin. Nanginginig ang isip ni Wang Lin, ngunit hindi siya tumigil. Muli siyang sumulpot sa fog. Sa sandaling ito, habang umalingaw-ngaw ang dagandong, isa pang agila ang sumugod mula sa ulap. Ang isang ito ay 1,000 talampakan din ng taas, at ang dalawang agila ay bumuo ng 2 sinag ng itim na liwanag na bumaril kay Wang Lin. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound at naramdaman ni Wang Lin na hindi mabilang na mga bundok ang bumabagsak sa kanya. Lalong namutla ang mukha niya at umagos ang dugo sa gilid ng bibig niya, pero mas nagningning ang mga mata niya. Ang dalawang mabangis na hayop na ito ay parehong rank 12, at ang kanilang epekto ay napakalakas. Gayunpaman, ipinasa ni Wang Lin ang lahat ng impact sa kanyang kanang balikat. Kahit na nasugatan ng husto ang kanyang katawan, pipilitin niyang patayin ang 7 kulay na ilaw kahit anong mangyari. Ang kalahati ng kanyang katawan ay natatakpan ng 7 kulay na liwanag. Sa pamamaraan ni Wang Lin, parang tinutulungan siya ng 2 hayop na agila na pilitin na patayin ang 7 kulay na liwanag. Habang kumikislap ang 7 kulay na liwanag, nagtipon ito patungo sa kanyang kanang balikat. Nagkaroon ng kislap ng itim na liwanag habang ang 2 hayop na agila ay patuloy na umaatake sa katawan ni Wang Lin. Lalong lumala ang kanyang mga sugat at umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng labis na kaligayahan. Hanggat hindi nasugatan ng ugat, ang isang sinaunang Diyos na katawan ay maaaring gumaling kaagad. Kahit na siya ay magtamo ng malubhang pinsala, walang pakialam si Wang Lin hanggat maaari niyang pilitin ang 7 kulay na pako. Nagmamadali siyang pumunta sa tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, naabot na ng katawan ni Wang Lin ang limitasyon nito. Ang 7 kulay na liwanag sa kanyang kanang balikat ay muling namuo sa 7 kulay na pako. Sa ilalim ng mga sunod-sunod na suntok na ito, ang pako ay tila lumuwag at nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtulak. Sa sandaling ito, isa pang dagandong ang dumating mula sa tuktok ng bundok at isang ikatlong agila ang lumipad palabas. Ito ay naging isang sinag ng liwanag at walang awang hamampal sa dibdib ni Wang Lin. Nanginig ang katawan ni Wang Lin, at ang malakas na impact ay naging sanhi ng kanyang nasugatan na katawan na parang babagsak ito, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng kagalakan. Napatawa siya nang bumukas ang kanang balikat niya at lumipad ang dugo kung saan-saan. Nasa loob ng dugong iyon ang 7 kulay na kuko. Kabanata 1196. Lihim ni Sima Mo. Hinawakan ni Wang Lin ang 7 kulay na pako at mabilis na umatras sa tulong ng impact. Nahulog siya sa ilalim ng bundok. Ang 3 hayop ng agila ay umungal habang sila ay naghahabol. Para silang 3 sinag ng itim na liwanag. Hindi nag-atubili si Wang Lin na sumugod sa tunnel. Tiniis niya ang matinding sakit ng kanyang katawan at sumugod sa unahan. Umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Wang Lin ang mga dagandong ng agila, ngunit hindi sila nakapasok sa lagusan. Umikot sila sa labas ng lagusan na may mabangis na tingin. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan silang bumalik sa tuktok ng bundok at muling naging fog. Nakahanap si Wang Lin ng isang nakatagong lugar sa lagusan at umupo. Pagkatapos maglagay ng malaking halaga ng mga paghihigpit, kumuha siya ng mga table tasks. Nilunok niya ang mga ito at saka nagsimulang magkultiba. Ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan, ngunit ang sinaunang Diyos na katawan ay hindi lamang may kapangyarihan, ito rin ay hindi maisip na paggaling. Makalipas ang ilang oras, gumaling na ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, hindi umalis si Wang Lin. Umupo siya doon at nagpatuloy sa pag-ikot ng sinaunang Diyos na enerhiya sa bawat bahagi ng katawan. Habang siya ay nagpapagaling, ang kanyang pinagmulang enerhiya ay mabilis na gumagalaw sa kanyang katawan. Kung wala ang 7 kulay na kuko, walang makakapigil kay Wang Lin sa paggaling. Mabilis na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 2 araw pa ang lumipas. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at nagliwanag sila na parang kidlat sa madilim na lagusan. Tumayo siya at ginalaw ang katawan. Halos gumaling na lahat ng sugat niya. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay hindi nahamina at ang pinagmulan ng enerhiya sa kanyang katawan ay lahat ay nakabawi sa nakalipas na 2 araw ng paglilinang. Naabot na niya ang kanyang peak minsan pa. Kahit na hindi nasugatan si Master Ashen Pine, maaari niyang labanan muli si Master Ashen Pine. Sa isang iglap, lumabas si Wang Lin sa daanan at lumitaw sa lambak. Huminga siya ng malalim at inisip ang mga panganib na kakaharap niya. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang 7 kulay na kuko sa kanyang palad. Nanatili pa rin siyang takot sa pako na ito. Siya ay mapalad na siya ay nagkaroon ng katawan ng isang sinaunang Diyos, na pumihil sa kuko sa paggawa ng kanyang buto na maging 7 kulay kaagad. Nakatulong ito na maantala ang kabaliwan, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip.
Ito rin ay salamat sa kanyang sinaunang Diyos na katawan na maaari siyang magdusa ng malubhang pinsala upang humiram ng puwersa sa labas upang pilitin ang pako. Kung ito ay iba pang cultivator, hindi nila magagawa ito. Kahit na sila ay mga huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator, kung wala ang katawan ng isang sinaunang Diyos, mamamatay pa rin sila sa 7 kulay na kuko na ito. Ang item na ito ay tiyak na hindi karaniwan. Hindi lang nito nabasag ang bakal na espada, tumagos din ito sa katawan ko. Natatakot ako kung hindi dahil medyo nakaharang ang bakal na espada, diretsyong tumagos ito sa mga buto ko at naging 7 kulay na liwanag sa isang iglap. Tinitigan ni Wang Lin ang 7 kulay na pako sa kanyang kamay. Ang kanyang banal na kahulugan ay kumalat at iniwan niya ang kanyang sariling marka dito. Bagaman nawala ang bakal na espada, nakuha ko itong mas agresibong 7 kulay na kuko. Ito ang magiging alas ko sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, kahit na ang huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator ay mamamatay. Habang nagmumuni-muni, inabot ng kanang kamay ni Wang Lin ang kawalan, kinuha ang singsing ni Pangdekai, at inilagay ito sa kanyang kaliwang hinlalaki. Ang pagtatanggol sa kayamanan na ito ay napakahusay, at maaari itong ituring na magandang proteksyon dito. Tapos may nilabas pa siya. Ito ay ang maikling espada na nasaksak sa buto ng hayop sa yungib na iyon. Sa kasamaang palad, hindi niya mabuksan ang selyo nito sa ngayon, kaya itinago niya ito pagkatapos tingnan. Ang huling bagay na inilabas niya ay ang munting nagsilang na kaluluwa na pag-aari ni Master Ashen Pine. Ito ay naging mahina, ngunit mayroon pa rin itong mabangis na ekspresyon at umungal kay Wang Lin. Ang bagay na ito ay kawili-wili. Dumura si Wang Lin ng isang subaw ng pinagmulang enerhiya at pinalibutan ito. Pagkatapos ay nilunok niya ito at iniwan upang dalisean sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang bagay na ito ay tila isang nagsilang na kaluluwa ngunit tulad din ng isang kayamanan. Ito ay talagang kakaiba. Bagamat hindi alam ni Wang Lin kung saan ito nanggaling, hindi ito naging hadlang sa pagpino nito. Pipino niya ito gamit ang kanyang pinagmulang kaluluwa at pupunasan ang marka ni Master Ashen Pine. Pagkatapos ito ay pag-aari ni Wang Lin, at maaari niya itong pag-aralan sa oras na iyon. Bagaman pareho kaming nasugatan ni Master Ashen Pine at natalo ako, malaki rin ang natamo ko. Ang bote ng jade na may itim na likido, ang 7 kulay na pako, ang namumong dugo na kaluluwa, at ang kristal na espada. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kamay at lumitaw ang trident sa kanyang pagkakahawak. Inalag-alog niya ito at lumipad palabas ang isang maliit at kristal na espada. Nang hawakan niya ang espada, lumitaw ang aura ng isang pseudo-Nirvana Void Treasure. Bagamat hindi nito kayang pantayan ang bakal na espada, ang kapangyarihan nito ay hindi karaniwan. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga kayamanan, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Mula sa lahat ng mga kayamanan na mayroon si Master Ashen Pine, hindi mahirap para kay Wang Lin na hulaan na ang 7-colored realm na ito ay may maraming kayamanan. Karamihan sa mga kayamanan ni Master Ashen Pine ay tiyak na nagmula rito, lalo na yung mga butil na maaaring magpatawag ng mga spell. Ito ay isang treasure trove. Kung si Master Ashen Pine ay makakakuha ng mga kayamanan, kaya ko rin. Ang labanan sa hinaharap ay depende sa kung sino ang makakakuha ng mas malakas na kayamanan at mga tabletas upang mapataas ang ating cultivation level. Dinilaan ni Wang Lin ang kanyang mga labi at sumugod sa lambak sa unahan. Ang unang layunin na ito ay ang kuweba ni Sima Mo mula sa mga alaala ni Pangdekai. Sa alaala ni Pangdekai, pagkatapos nilang matagpuan ang kuweba ni Sima Mo, hindi na nila ito nabuksan ng buo at sa halip ay binuksan na lang ang isang bahagi nito. Sa pagkakataong ito ay handa na silang kunin ang mga kaluluwang hayop at gawing mga tabletas. Sa sandaling tumaas ang antas ng kanilang paglilinang, bubuksan na nila ng tuluyan ang kuweba ni Sima Mo. Isang kuweba na hindi pa nabubuksan ng buo at buo pa rin. Mabilis na lumipat si Wang Lin batay sa mga alaala ni Pangdekai. Mabilis siyang lumipat sa lambak, ngunit hindi siya nag-trigger ng isang paghihigpit. Ang lugar na ito ay napakalawak, at ang lambak ay puno ng mga paghihigpit. Karamihan sa mga paghihigpit ay bumagsak, at kahit na ang lambak ay may anumang mga kuweba, sila ay walang laman. Pagkaraan ng isang araw, huminto si Wang Lin sa labas ng isang lambak. Ang lambak na ito ay napakakaraniwan, ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang mapanglo na layunin na pumasok sa kanyang isipan. Ang lambak ay napuno ng mga damo at may mga palatandaan ng mga paghihigpit na sinisira. Ito ang lokasyon ng kuweba ni Sima Mo mula sa mga alaala ni Pangdekai. Matapos maingat na pagmasdan ng lugar na ito, naglakad si Wang Lin pasulong. Nang malapit na siya sa pasukan sa lambak, huminto siya at napuno ng deduction ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng selyo at naglabas ng isang paghihigpit sa unahan. Sa isang iglap, ang lambak ay nanginig na parang isang larawang napunit sa harap ni Wang Lin at natangay. Nagbago ang mga bagay bago siya. Ang orihinal na mukhang ordinaryong lambak ay namumula ng lila at ang mga damo sa lupa ay napalitan ng itim na lupa. Kahit ang pasukan ay iba.
Isang itim na ilaw ang humadlang sa mga tao sa pagsulong. Mayroong dalawang patong ng mga paghihigpit sa lambak na ito. Ang unang layer ay isang ilusyon. Kahit anong pilit ng isang tao, sa huli ay hindi na sila makapasok sa kuweba sa loob. Ang pinag-crack ni Pangdekay at ng kumpanya ay ang unang layer. Gayunpaman, sa mga mata ni Wang Lin, sa kanyang pag-unawa sa mga paghihigpit, agad niyang naunawaan ito. Itinaas niya ang kanyang kamay para lumabas ang pangalawang layer at inihayag ang tunay na anyo ng kuwebang ito. Nakatitig sa itim na liwanag, ipinakita ni Wang Lin ang isang mapait na ngiti. Ang itim na ilaw na ito ay kapareho ng nagpoprotekta sa lugar kung saan nagpunta si Master Ashenpine para kunin ang bote. Pareho ang time restrictions. Inilagay niya ang kanang kamay sa ilaw at nag-isip sandali. Sa kanyang pag-unawa sa mga paghihigpit, maaari niyang kalkulahin na ang paghihigpit na ito ay halos 20,000 taong gulang. Bagamat hindi ito maihahambing sa nakapalibot sa bote ng Jade, mahirap pa rin itong pumutok maliban kung handa siyang magsakripisyo ng mga kayamanan at buksan ito sa pamamagitan ng puwersa. Sa pagtingin sa itim na liwanag, nagsimulang mag-isip si Wang Lin. Maya-maya pa ay nagliwanag ang kanyang mga mata at gumalaw ang kanyang kanang kamay. Agad na lumitaw ang isang jade sa kanyang kamay. Ito ang jade na nakuha niya sa ligaw na kontinente na pag-aari ni Sima Mo. Nakuha ko ang mga labi ni Sima Mo sa ligaw na kontinente, at dito ko nakikita ang kuweba ni Sima Mo. Interesting, ang ekspresyon ni Wang Lin ay hindi nagpapakita ng saya o galit. Hawak ang jade, dahan-dahan niyang itinulak ito patungo sa itim na liwanag. Sa sandaling ito, ang liwanag ay marahas na nag-iba-iba at hindi mabilang na mga alon ang lumitaw dito. Sa kalaunan, ang liwanag ay natipon patungo sa jade sa kamay ni Wang Lin. Pagkatapos, sa isang putok, ang itim na ilaw na hindi mabuksan ay nagsimulang mawala kasama ang jade bilang gitna, at isang daanan ang bumukas. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at nag-isip siya ng kaunti. Pagkatapos ay humakbang siya sa bakana, at pagkapasok niya, sumara ang siwang. Pagkatapos ay nawala ang mga ripples at ang lahat ay bumalik sa normal. Isang ilusyon ang muling lumitaw sa ibabaw nito. Ang lilang lambak ay bumalik sa normal at ang itim na lupa ay muling natabunan ng mga damo. Bumalik ang lahat sa dati bago dumating si Wang Lin. Matapos dumaan sa itim na liwanag, ang lumitaw sa harap ni Wang Lin ay isang berde, madamong lambak. Ang lambak na ito ay hindi malaki, mga 1,000 talampakan lamang ang lapad. Mayroong 9 na kuweba sa mga bundok na nakapalibot sa lambak, at bawat isa sa mga ito ay tinatakan ng bato. May kalansay sa parang sa lambak. Nakaupo ito sa lupa, nakasandal sa dingding ng lambak sa harap ni Wang Lin. Nakababa ang ulo nito at nakaturo ang kanang hintuturo sa lupa. May 3 jade na inilagay sa harap ng kanyang katawan. Tahimik na tiningnan ni Wang Lin ang balangkas at lumiit ang kanyang mga pupil. Ang mga buto ng balangkas ay nagbigay ng mahina, 7 kulay na liwanag na ningning. Dahan-dahan siyang lumapit sa kalansay bago tumingkayad at maingat na pinagmasdan ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang unang jade at ang kanyang banal na sentido ay pumasok dito. Hindi ko akalain na babalik ako dito. Noon, kami ng Uncle Master ko at marami sa mga kasamahan kong miyembro ng sekta ay natagpuan ng misteryosong special crack ayon sa kanyang kahilingan. Ang bitik na ito ay kakaiba, ngunit napuno ito ng 7 kulay na liwanag. Napakaganda nito, mahilig si Junior Sister sa 7 kulay na ito, at nangako ako sa kanya na babawiin ko ang 7 kulay na liwanag para sa kanya. Pumasok kami sa lamit at pumasok sa kakilakilabot na bangungot na ito. Noon lang, hindi ko inakala ang alinman sa mga ito. Pumasok kami sa pinakamalalim na bahagi ng lugar na ito at nakakita ng isang nakakatakot na pag-iral. Ang lihim na ito ay maaaring mabigla sa buong mundo ng paglilinang. Hindi lang ang aking Cloud Sea, kundi pati na rin ang All Heaven, Summoned River, at Brilliant Void. Gayunpaman, huli na. Sinira namin ang aming pag-asa gamit ang aming sariling mga kamay. Kami ay makasalanan. Pinalayas kami ng guro sa sekta. Alam kong wala siyang ibang pagpipilian. Umalis ako kasama ang aking mga miyembro ng sekta at nawala sa ulap ng dagat na ulap. Pagtingin ko sa ulap, nakaramdam ako ng takot. Dahil sa sikretong iyon. Hindi ko inasahan na babalik ang di masusukat na kalamidad sa ating sandali ng kawalan ng pag-asa. Isang beses lang kaming nakatakas para bumalik dito. Marahil ay hindi na ako makakaalis ulit sa lugar na ito. Makatarungan ba ito? Naniniwala ako sa tadhana, at sumuko ako sa tadhana. Kabanata 1197. Soberano. Hinawakan ni Wang Lin ang jade at ang kanyang banal na sentido ay maingat na dumaan dito. 3 taon na ang nakalipas, patay na si second brother at patay na rin si third brother, naging lost one sila at gumala dito. Nakita ko sila 4 na araw na ang nakakaraan, pero hindi na nila ako nakilala at nilagpasan lang nila ako. Hindi ko nahahayaang magpatuloy ang mga bagay, kailangan kong humanap ng paraan. Ito ang ika-6 na taon mula nang pumunta ako rito, at nakakita ako ng jade.
Naglalaman ito ng restriction na tinatawag na time restriction. Kailangan kong matutunan ito. Umalis na si Uncle Master. Pumasok siya sa kailaliman ng lugar na ito. Sinabi niya sa akin na may boses na tumawag sa kanya. Ito ang ika-11 taon mula nang pumunta ako rito. Naiintindihan ko ang kaunting time restriction. Ilang oras na ang lumipas. Ito ay dapat na hindi bababa sa 30 taon. Ang mga naliwanagan ay muling sumalakay, at malinaw kong nakita si Uncle Master kasama nila. Inalis nila ang 5th brother at 6th brother. Nakabisado ko na sa wakas ang time restriction. Ako at ang mga labi ng aking sekta ay nagtakda ng isang higanting time restriction sa isang lambak. Isinakripisyo ng ika-9 na kapatid ang kanyang buhay upang palakasin ang panahon ng paghihigpit na ito. Bago siya namatay, tunanggo niya ako na ibabalik ko ang kanyang labi sa Heavenbreaking sect. Nangako ako, pero magagawa ko ba? Ang time restriction ay pinrotektahan ng lambak, at ang lambak ay naging aking tahanan. Gayunpaman, hindi ko nakita ang init ng tahanan. Nakita ko na lang ang mga pamilyar na mukha na unti-unting nagiging hindi pamilyar. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang ganito. Kailangan kong humanap ng paraan. Ililigtas ko sila. Tahimik na nagmumuni-muni si Wang Lin habang nakatingin sa kalansay na nasa harapan niya. Natapos ang laman ng jade. Tiningnan niya ang pangalawang jade at kinuha iyon. Ang kanyang banal na kahulugan ay pumasok dito. Ito ay 100 taon na. Walang gabi o araw, kaya hindi ko tumpak na makalkula ang oras dito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paghatol sa kapangyarihan ng time restriction, ito ay dapat na 100 taon. Bakit pakiramdam ko 1,000 taon na ang lumipas? 13th brother na winasak ang sarili niyang katawan at namatay. Hindi na niya kayang tiisin ang ganitong uri ng pag-iral. Ang mga tao sa paligid ko ay naging lost ones o enlightened ones. Ako na lang, 16th brother, at 4th uncle ang natitira. Alam kong tayo ay makasalanan, at marahil ito ang ating kaparusahan. Gayunpaman, ayaw kong sumuko. Hindi ako susuko. Ngayon ang araw na hindi ko makakalimutan. Mahigit 130 taon na ang lumipas mula nang ako ay dumating dito, at ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang mga defying ones. Ang pang-apat na tiyo ay naging isang sumusuko. Wala na silang lahat. Kami na lang ng 16th brother ang natitira. Gayunpaman, nag-isip ako ng paraan para iligtas sila. Dapat kong subukan, kahit na ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Nagpaalam ako kay 16th brother at umalis sa lambak. Ibinalik ko ang pangalawang kapatid at pangatlong kapatid na kapatid, kasama ang lahat na naging nawala. Pumasok ako sa kailaliman ng bundok at natagpuan ko ang 5th brother at 6th brother, na naging mga naliwanagan, at dinala sila pabalik. Pagkatapos ay pumunta ako sa kaibuturan ng lugar na ito. Masyado akong pamilyar sa daanan doon. Nahanap ko ang pangalawang tiyo at ibinalik ko siya. Dito natapos ang jade. Tinitigan ni Wang Lin ang jade habang inilapag niya ito. Matagal niyang pinag-isipan ang nilalaman at pagkatapos ay kinuha ang ikatlong jade. Mahigit 300 taon na ako rito at napuntahan ko na ang lahat ng lugar na mapupuntahan ko. Nakakita ako ng butil na maaaring mag-seal sa mga spells ng defying ones. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mga iyon, ngunit upang mailigtas ang 4th uncle, hinanap ko ang karamihan sa mga lugar at nakakita ako ng ilan pang mga butil. Iyon ang pang-4 na beses na pumasok ako sa kailaliman ng lugar na ito. Alam kong dito na hinarap ni 4th uncle ang mga makapangyarihang defying ones. Ginamit ko ang mga butil para i-seal ang lahat ng spell nila. Naghanap ako ng ilang taon bago ko nahanap ang 4th uncle. Kaya lang, hindi ko inaasahan na nandoon siya, kaya nabigo ako. Isang 7 kulay na pako ang tumusok sa katawan ko. Ang kuko na ito ay kakaiba. Agad itong natunaw sa loob ng katawan ko. Sa wakas ay nakatakas ako at bumalik sa lambak ng malabo. Unti-unting naglaho ang aking kamalayan at isang nakakabaliw na ideya ang patuloy na lumalabas sa aking isipan. Ang nakakabaliw na ideyang ito ay gustong patayin ko ang lahat ng nabubuhay na nilalang na nakikita ko. Ang tanging nabubuhay na bagay dito maliban sa akin ay ang ika-16 na kapatid. Pinalayas ko ang ika-16 na kapatid mula sa lambak. Binigay ko sa kanya ang identity token at beast bone ko. Pinaalis ko siya sa lambak at sinabihan siyang bumalik sa loob ng 10 taon. Umalis ang ika-16 na kapatid. Umupo ako sa lambak, nakatingala sa 7 kulay na kalangitan, naghihintay na dumating ang huling kabaliwan. Ikalawang kapatid, pangatlong kapatid, at lahat ng kapwa ko miyembro ng sekta, kung sino man sa inyo ang magising at makita ang aking mga jade, malalaman ninyo kung ano ang nangyari sa mga daan-daang taon na iyon. At saka, marami akong nakolekta na kakaibang kwintas. Malabo akong nakahanap ng ilang mga pahiwatig tungkol sa kanila. Ang mga batong ito ay hindi natural. Sila ay pininaw ng isang tao. Walang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang sukat, bigat, o ibabaw. Parang may dumating dito at gumamit ng espesyal na spell para gawin ang mga butil na ito matagal na ang nakalipas.
Naging malabo ang aking kamalayan, ngunit naramdaman kong may humihila sa aking pinanggalingan na kaluluwa. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, naging malinaw ang aking kamalayan at isang nakatutuwang ideya ang lumitaw sa aking isipan. Siguro dapat kong gawin ito. Kung magtagumpay ako, hindi ako mababaliw. Ako ay muling ipanganak. Ang aking kamalayan ay tila umalis sa aking katawan at umabot sa mabituing kalangitan. Nakita ko, isang tao. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit na may bilog na marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Sovereign. Namutla ang mukha ni Wang Lin at humigop siya ng malamig na hangin. Hindi niya namamalayan na umatras ng ilang hakbang at tinitigan ng jade sa kamay niya at ang balangkas. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sovereign. Hindi pamilyar si Wang Lin sa pangalang ito. Sa kuweba ni Qing Lin, nalaman niya na sa labas ng selyadong kaharian, mayroong isang makapangyarihang pag-iral na tinatawag na Sovereign. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang Sovereign ay nasa malayong buhay, isang powerhouse mula sa panahon ni Qing Lin. Isang mahabang panahon ang lumipas mula noon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wang Lin na makakahanap ng jade na may impormasyon tungkol sa Sovereign sa Cloud Sea Star System, sa Seven-Colored World na ito, sa lambak na ito. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at hindi maiwasang isipin ang nakaraan noong nakikipaglaban si Qing Shui sa Moongazer Serpent. Ibinagsak niya ang kawalan, na nagresulta sa pagpapakita ng dalawang mahiwagang cultivator na iyon. Ang 2 taong iyon ay mga residente ng panlabas na kaharian. Kung hindi dahil sa paglitaw ng Heaven-Defying Bead, nahuli na sana siya ng mga ito. Noong nakita ng matanda ang Heaven-Defying Bead, tinawag niya akong Sovereign of the Sealed Realm. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagpakawala ng malalim na hininga. Ang kanyang isip ay parang nagngangalit na dagat matapos malaman ang impormasyon sa loob ng jade. Hindi siya mapakali ng matagal. Ang Seven-Colored Realm na ito ay may kaugnayan sa All-Seer at gayon din sa Sovereign. Lalo na itong 7 kulay na mga kuko na maaaring magpabaliw sa isang tao at pumatay ng lahat ng nabubuhay na bagay. Sinabi ni Senior Brother Qing Shui na bago gumuho ang Celestial Realm, nasa closed-door cultivation siya nang bigla siyang nabaliw. Kahit siya mismo ay hindi alam kung bakit. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa pagkabaliw. At saka, sinabi ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor na pagkatapos magpunta ni Senior Brother Qing Shui sa Cultivation Alliance, nabaliw na naman siya. Anong uri ng sikreto ang nasa likod ng lahat ng ito? Dapat itong nauugnay sa soberanong iyon. All-Seer, Qing Shui, Sima Mo, Sovereign. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Pagkaraan ng mahabang panahon, napabuntong hininga siya at tumingin sa kalansay ni Sima Mo na may masalimuot na ekspresyon. Walang bakas ng pagkawasak sa paligid ng Sima Mo, ibig sabihin, hindi siya nabaliw sa huli. Dahil hindi siya nabaliw, nagtagumpay ang ideyang iyon na may kaugnayan sa soberano. Hindi ko akalain na ito ang special crack na natagpuan ng Heaven Breaking Sect noon. Dito rin lumabas ang recipe ng Beastbone Peel. Gayunpaman, paano umalis ang Beastbone at Jade sa lugar na ito? Maaaring kahit papaano ay umalis ang ika-16 na kapatid sa lugar na ito, dahilan upang muling lumitaw ang Jade at Beastbone sa Cloud Sea. Kung gayon ay ang taong nabanggit sa Jade. Sino siya? Ayon kay Sima Mo, hindi alam ng Heaven Breaking Sect ang lugar na ito noon. Pumunta sila rito dahil sa mga salita ng taong iyon. At makalipas ang daan-daang taon, hindi inaasahang nakita muli ni Sima Mo ang misteryosong taong iyon. Pinunasan ni Wang Lin ang kanyang mga templo. Ang dami niyang natutunan, lalo siyang naguluhan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa siyam na kuweba na natatakan ng mga bato. Dumating si Wang Lin sa tabi ng unang kuweba at tumingin sa bato. Nagningning ang mga mata niya at tinitigan ito ng napakatagal bago niya ipinatong ang kanang kamay dito. Ang kanyang pinagmulang enerhiya ay malumanay na pumasok sa bato. Ang bato ay gumawa ng isang dumadagandong na tunog habang ito ay inilipat sa gilid. Sa sandaling bukas ang kuweba, lumipad ang oras ng amoy at pagkabulok. Napakaliit ng kuwebang ito, 100 talampakan lang ang lapad. May kulay abong ilaw, at 10 butil na kasing laki ng kamao ng isang sanggol ang lumutang sa loob ng liwanag. Ang bawat butil ay naglalaman ng malabong rune at kumikislap. Gayunpaman, naglalabas sila ng kulay abong liwanag na mahirap makita. Kung hindi ka maingat, madaling makaligtaan. Matapos makita ang mga butil, nanginig ang isip ni Wang Lin. Agad niyang nakilala ang mga ito bilang ang ginamit ni Master Ashenpine para ipatawag ang mga spell ng Defying Ones. Talagang totoo ang laman ng Jades. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin nang iabot ng kanyang kanang kamay at ang isa sa mga butil ay lumipad sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang banal na pakiramdam ay kumalat at maingat niyang pinagmasdan ito. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Wang Lin. Parang hindi mabilang na kulog ang sumabog sa kanyang isipan.
Nang ilabas ni Master Ashen Pine ang mga kwintas, napakabilis niya at hindi maginhawa para kay Wang Lin na subukang tingnan ng malapitan dahil makakaabala ito sa kanya mula sa labanan. Si Wang Lin ay sumulyap lamang at hindi tumingin ng malapitan, ngunit ngayon ay malinaw na niyang nasesuri ang mga ito. Heaven-defying Bead. Kabanata 1198. Kill. Nanginginig ang pinanggalingan na kaluluwa ni Wang Lin habang nakatitig sa butil sa kanyang kamay. Ang Heaven-defying Bead ay sinamahan siya halos sa buong buhay niya, kaya hindi siya maaaring magkamali. Anuman ang laki, timbang, at maging ang aura, ito ay eksaktong kapareho ng Heaven-defying Bead. Ang pagkakaiba lang ay ang butil ay walang pattern ng 5 elemento, isang malabong pattern lamang. Marami akong nakolektang kakaibang butil na iyon. Ang mga batong ito ay hindi natural. Sila ay pinino ng isang tao. Walang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang sukat, bigat, o ibabaw. Para bang may pumunta rito at gumamit ng espesyal na spell para gawin ang mga butil na ito matagal na ang nakalipas, ang impormasyon sa loob ng Jade ay umalingaw sa isip ni Wang Lin. Ang kanyang magaspang na paghinga ay unti-unting kumalma. Ang mga butil na ito ay ginawa mula sa pagsubok na gayahin ng Heaven-defying Bead. May isang tao dito na sinusubukang gumawa ng Heaven-defying Bead matagal na ang nakalipas. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Siguradong nakita ng taong ito ang Heaven-defying Bead o kahit na nasa kanya iyon para makagawa ng katulad na bagay. Hinawakan ni Wang Lin ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at nagliwanag ang kanyang mga mata. Kailangan ng matinding lakas ng loob na nais na pinuhin ang Heaven-defying Bead. Ang taong ito din kaya ang Sovereign. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. May pakiramdam siya na siya at ang Sovereign mula sa panlabas na kaharian ay magtatagpo ng landas sa malapit na hinaharap. Marahil, alam na ng mga tao sa labas ang aking pag-iral. Pagkatapos ng lahat, ang matandang iyon mula sa panlabas na kaharian ay hindi namatay, isang lamig ang bumalot sa puso ni Wang Lin. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang manggas at kinuha ang lahat ng 10 butil. Sinuri niya ang mga ito at naramdaman ng pagbabago-bago ng isang spell sa loob ng bawat isa. Tila lahat sila ay naglalaman ng isang spell sa loob. May mga butil ay lahat ng pagkabigo, o kung hindi sila ay hindi basta-basta itatapon dito. Para sa ilang kadahilanan, ang mga nabigong butil na ito ay maaaring mag-seal ng mga spelling. Nag-isip si Wang Lin habang iniiwan niya ang sarili niyang marka sa mga kwintas at inilagay ang mga ito sa kanyang storage space. Dumaan ang kanyang tingin sa unang kuweba. Nang wala na siyang mahanap, lumabas na siya. Ang pagpasok at paglabas ng kuweba ay naramdaman ni Wang Lin ang isang bundok ng pressure na bumaba sa kanya, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang madilim. Sa partikular, naisip niya ang kanyang nakaraang pakikipaglaban kay Master Ashen Pine. Ang spell na ginamit niya para ipatawag ang ikapitong espiritu ng kaharian ay halos kapareho ng spell na ginamit ng mga tagalabas. Ano ang pagkakakilanlan ng Master Ashen Pine na ito? Lumayo si Wang Lin sa kuweba at tumingala sa 7 kulay na kalangitan sa labas. Naalala niya na sa kawalan, kung saan una niyang nakatagpo ang mga tao mula sa panlabas na kaharian, mayroon ding 7 kulay na liwanag na nagmumula sa panlabas na kaharian. Habang mas nakilala at naiintindihan niya ang lugar na ito, lalo siyang naguguluhan tungkol dito. Tahimik niyang binawi ang tingin at nakarating sa pangalawang kuweba. Ikinumpas niya ang kanyang manggas, dahilan upang gumalaw ang bato, at tumambad sa loob ng yungib. Ang isang higanting peel furnace ay sumasakop sa higit sa kalahati ng silid, at ito ay napapalibutan ng isang malaking halaga ng mga halamang gamot. Gayunpaman, ang mga ito ay halos natuyo, at may mga bag na imbakan na nakalagay sa paligid. Ito ay napakatagal na panahon. Ang lupa ay natatakpan ng alikabok, at kung pupunasan mo ang peel furnace, mag-iiwan ka ng marka sa alikabok. Binuksan ng isa-isa ang mga bag, naantig si Wang Lin. Ang mga bag na ito ay napuno lahat ng mga halamang gamot, at ang halaga ay hindi maisip. Pagkatapos lumabas sa kuweba, naglakad si Wang Lin patungo sa ikatlong kuweba. May natitira pang mga paghihigpit sa pintuan na humaharang sa ikatlong kuweba, ngunit hindi ito time restriction. Matapos maingat na suriin ang mga ito sa mahabang panahon, ang mga kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang selyo at ang mga paghihigpit ay nahulog sa bato. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound at dahan-daw ang lumipat sa gilid ang bato. Sa ikatlong kuweba, mayroong isang pabilog na porma sayon, at may mga kristal na pinanggalingan sa mga gilid na nagpapanatili sa pagbuo ng aktibo. May 3 bote na lumulutang sa formation. Tila sila ay pinapakain ng mga kristal na pinagmulan. Bagamat aktibo pa rin ang pagbuo, marami sa mga kristal na pinanggalingan ang natuyo mula noong matagal na panahon. Kulang na lang para mapanatiling aktibo ang porma sayon. Matapos tingnan ng 3 bote, lumakad si Wang Lin pasulong at tumingin sa porma sayon. Hindi siya kumilos ng walang ingat. Ang porma sayon na ito ay naglalaman ng pahiwatig ng time restriction. Bagamat ito ay malabo, ito ay sapat na upang madagdagan ang kapangyarihan ng porma sayon na ito. Higit sa lahat, nakita ni Wang Lin ang porma sayon.
Ang epekto ng pagbuo ay upang panatilihin ang mga table tasks sa sandaling makumplito upang hindi sila maapektuhan ng paglipas ng panahon at upang maprotektahan ang mga ito. Kung bubuksan sila ng puwersa, ang mga table tasks sa loob ay agad na masisira. Nakakunot ang noo, umupo si Wang Lin. Hindi pa niya nasasuri ang natitirang bahagi ng kuweba nang sumili sa kanyang mga mata ang pagbabawas. Naging maliwanag ang liwanag sa kanyang mga mata at itinaas niya ang kanyang kamay para abutin ang kawalan. Isang piraso ng pinagmulang kristal ang lumipad mula sa kanyang storage space. Hawak ang pinagmulang kristal, pinisil ito ni Wang Lin at bumagsak ito. Nang lumabas ang pinagmulang enerhiya, nabuo ang mga kamay ni Wang Lin ng selyo at ganap niyang nakontrol ang pinagmulang enerhiya. Pagkatapos ay itinuro niya ang gilid ng porma sayon at ang pinagmulan ng enerhiya ay lumundag sa lupa. Habang winuwagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay sa hangin, ang pinagmulan ng enerhiya ay bumubuo ng isang diamante na porma sayon sa lupa. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay, na naging sanhi ng isang manipis na linya na lumawak mula sa pagbuo ng brilyante at kumonekta sa pagbuo sa loob ng kuweba. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at mabilis na inabot ng kanyang kamay ang porma sayon at sinubukang kunin ang 3 bote. Sa sandaling ito, ang porma sayon ay nagbigay ng malakas na ilaw at nagliwanag sa buong silid. Isang mapanirang aura ang lumitaw at malapit nang magkarga sa mga bote. Gayunpaman, sa sandaling ito, huminto ang mapanirang aura. Ang malakas na liwanag ay tila ginabayan sa pagbuo ng brilyante ng manipis na linya. Sa sandaling ito, kinuha ni Wang Lin ang 3 bote at binawi ang kanyang kamay. Umatras siya at umalis sa kuweba sa isang kisap mata. Lumitaw siya sa damuhan at umupo. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang 3 bote, tumibok ang kanyang puso. Siya ay nagkaroon ng isang malaking panganib noon lamang. Kung nakagawa siya ng kaunting pagkakamali, nabasag na ang 3 bote. Ang mga table tasks sa loob ay nawasak din. Ang mga tabletang ito ay iniwan dito ni Simamo at ng kanyang sekta. Ang pag-imbak ng ganito ay nangangahulugan na dapat silang maging napakahalaga. Dinilaan ni Wang Lin ang kanyang mga labi at binuksan ang unang bote. Isang halimuyak ng tableta ang nagmula sa loob ng bote, at may 3 pulang table tasks sa loob. Isang mabangis na pagbabago-bago ng kaluluwa ng hayop ang nagmula sa kanila at napuno ang lugar. Maging ang pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin ay naakit. Inilabas niya ang isang tableta at inilagay sa pagitan ng kanyang mga daliri. Maingat niya itong sinuri. Rango 11 na tableta. Malabo itong nakilala ni Wang Lin. Nag-isip muna siya bago kinuha ang pangalawang bote. Sa sandaling binuksan niya ang bote, isang malaking halaga ng hamog ang lumabas. Ang fog ay nahahati sa 2 bahagi, itim at puti. Sa huli ay nahati sila at lumutang sa hangin. Mayroong isang tableta sa loob ng bawat isa sa 2 ulap ng hamog. Isang fog soul pill na pinino mula sa isang rank 12 fog beast. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpahayag ng lubos na kaligayahan. Malabo niyang nakilala ang rank 11 na table task, ngunit ito ay isang napakabihirang pill na pinumula sa rank 12 fog beast. Ang mga ito ay napakabihirang sa dagat na ulap, at mayroon silang natatanging katangian na madaling makilala. Ang dahilan kung bakit napakabihirang ng fog pill ay dahil kakaunting tao ang handang isuko ang mga pangmatagalang benepisyo ng fog beast at gamitin ang fog beast na nakuha nila upang pinuhin ang mga table tasks. Dinilaan ni Wang Lin ang kanyang mga labi at bumagsak ang kanyang tingin sa huling bote. Nang walisin ng kanyang banal na sentido ang bote na ito, wala siyang mahanap na anumang pahiwatig. Matapos magmuni-muni, dahan-dahan niyang hinugot ang tapon mula sa bote. Sa sandaling lumitaw ang isang maliit na butas, isang hindi maisip na pagbabago-bago ang sumugod na parang baliw. Umalangaw-ngaw ang isang mabangis na dagandong na hindi maririnig ngunit malinaw na naramdaman ng pinagmulang kaluluwa. Ang dagandong na ito ay mas malakas kaysa sa isang rango 12 na hayop at nakakasira ng lupa. Nang inig ang katawan ni Wang Lin at hindi siya nagdalawang isip na muling isara ang bote. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Matapos ay seal ang bote, namutla ang mukha ni Wang Lin. Saglit siyang nagkultiba at saka seryosong tumingin sa bote. Rango 13 na tableta. Huminga ng malalim si Wang Lin at maingat na iniligpit ang 2 sa mga bote, na iwan ang unang bote. Binuhat niya ito at naglakad patungo sa kuweba na may pogon. Pagkatapos lamang maabot ang kalagitnaan ng yugto ng Nirvana Shatterer ay makakain ng isang rank 11 na tableta, o kung hindi kayang labanan ng kanilang pinagmulang kaluluwa ang mabangis na kaluluwa ng hayop. Ang resulta ay ang pagkakaroon lamang ng kaluluwa ng pinagmulan ng isang tao na nilamon ng kaluluwa ng hayop. Ito ay isang bagay na alam ng bawat cultivator sa Cloud Sea. Kahit na ang mga table tasks ay maaaring makatulong na mapataas ang iyong antas ng paglilinang, kailangan mong maging lubhang maingat. Ang aktwal na antas ng cultivation ni Wang Lin, na hindi pinapansin ang kanyang sinaunang Diyos na katawan, ay isang maagang yugto lamang na Nirvana Cleanser. Hindi niya maubos ang isang rank 11 na tableta ng direkta, kaya kailangan niya itong pinuhin muli.
Sa yungib na may peel furnace, bahagyang nag-isip si Wang Lin at sumilaw ang apoy sa kanyang kaliwang mata. Agad na lumitaw ang apoy at sumugod sa furnace ng tableta. Nanginginig ang hurno at dahan-daang kumikilos ang mga marka dito. Kumuha ng rank 11 na tableta, inilagay ito ni Wang Lin sa loob ng peel furnace. Tinapik-tapik ng kanyang kanang kamay ang kawalan, na naging sanhi ng paglaki ng apoy sa loob ng hurno at pagpino ang tableta. Ang 2 beses na pagpino ay isang paraan ng alchemy na kailangang matutunan ng lahat ng cultivator ng Cloud Sea. Ito ay isang paraan ng pagpino ng mas mataas na antas ng tableta upang hatiin ang kapangyarihan nito. Ang pamamaraang ito ay may magandang kaugnayan sa Pagan. Ang mas mahusay na Pagan, ang mas kaunting pagiging epektibo ay nawala. Habang dinadalisay ni Wang Lin ang tableta sa loob ng 7-colored realm, malayo sa kinaroroonan ni Master Ashenpine, mayroong isang lugar na natatakpan ng hamog na naging imposibleng makakita ng anuman. May isang altar dito na nababalot ng hamog. Sa sandaling ito, isang maliwanag na liwanag ang kumislap mula sa altar. Ang liwanag ay tumagos sa nakapaligid na fog at itinulak ito pabalik, na nagpapakita ng isang bakanting lugar. Isang malaking bitik ang tahimik na lumitaw sa itaas ng altar. Hindi mabilang na mga kidlat ang lumitaw sa mga gilid ng bitik, napunit ito ng mas malawak, at pagkatapos ay 3 tao ang lumabas. Ang mga damit ng mga taong ito ay malinaw na naiiba sa sinusuot ng mga tao sa dagat na ulap. Ang nakakapagtaka pa ay lahat sila ay may marka sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang lalaking nasa harapan ay may kidlat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Para naman sa 2 sa likuran niya, ang isang kabataan ay may marka ng crescent moon at ang huli ay may flame mark. Ito ang spatial crack na nakita mo. Ang kabataang may marka ng crescent moon sa pagitan ng kanyang mga kilay ay tumingin sa paligid na may punanibik sa kanyang mga mata. Kabanata 1199. Paghahanap ng Dao. Sa sandaling dumating ang 3 tao sa 7-colored realm, dahan-daang sumara ang 7 kulay na fog sa paligid ni Master Ashenpine hanggang sa tuluyan na itong mabalot sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang mga hibla ng puting kidlat ay nagmula sa rebulto at pumasok sa 7 kulay na fog upang sumanib sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang katawan ni Master Ashenpine sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagsimulang mag-recondense hanggang sa naging corporeal ito. Ang kanyang katawan ay naglabas ng mas maraming kidlat at isang mahinang marka ng kidlat ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa akin ang isang madilim na kislap. Pinilit niya itong matandang ito. Kung hindi ako nakaganti, hindi ako tao. Tumalon siya pasulong at naging kidlat habang umaarangkada. Tinusok niya ang ulap at lumipad patungo sa mga bundok. Nasugatan ng cultivator na iyon na nagngangalang Lu sa aking 7 kulay na kuko, kaya kahit hindi siya namatay, siya ay namamatay. Hindi ko lang alam kung saan siya nagtatago. Gayunpaman, hindi mahalaga. Kung gusto kong malaman, madali kong malalaman. Ngumisi si Master Ashenpine at inabot ng kanyang kanang kamay ang kawalan. Bumukas ang bitik sa kanyang storage space at isang butil ang lumipad palabas. Tawagin, sumasalungat sa isa. Kinagat ni Master Ashenpine ang dulo ng kanyang dila at nagdura ng dugo sa butil. Ang butil ay nagsimulang sumipsip ng 7 kulay na liwanag at pagkatapos ay gumuho. Sa sandaling ito ay bumagsak, isang malakas na aura ang lumitaw at isang malabong anino ang lumitaw sa mundo. Imposibleng makita kung ano ang hitsura ng taong ito, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw, na parang nakakakita siya sa kalangitan. Walang makakatakas sa kanyang mga mata, at kung titingnan kanya, pakiramdam mo'y hubot-hubad ka, na para bang lahat ng sikreto mo ay nalantad. Tinanong ni Master Ashenpine ang malabong figure, nasaan siya? Ipinikit ng malabong figure ang kanyang mga mata, at pagkaraan ng mahabang panahon, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Master Ashenpine. Nang inig si Master Ashenpine at maraming imahe ang lumitaw sa kanyang ulo. Pagkatapos niyang makita ang mga larawang iyon, sumimangot siya. Ang kuweba ni Simamo. Nagawa niyang masira ang restriction ng kuweba habang malubhang nasugatan. Nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Master Ashenpine at naunahan siya. Sa lambak na kinaroroonan ng kuweba ni Simamo, hindi inilagay ni Wang Lin ang lahat ng kanyang lakas sa alchemy. Nilinis din niya ang unang kuweba. Matapos maglagay ng malaking bilang ng mga paghihigpit at palawakin ng kuweba, pinakawalan niya ang hayop na lamok. Lalong mabangis ang haring lamok. Pagkatapos lumipad palabas, ang malamig na mga mata nito ay tumingin kay Wang Lin ng may determinasyon. Ang isip nito ay nauugnay kay Wang Lin, kaya alam na nito ang plano ni Wang Lin. Isang mahinang sitsit ang pinakawalan nito. Pagkatapos ng tahimik na pagmumuni-muni, iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang hari ng lamok ay hinayla sa restriction sa kuweba. Sa sapat na mga kristal na pinagmulan, magiging maayos ito. Naglabas si Wang Lin ng malaking halaga ng mga beast soul na kanyang natipon at kinuha din ng mutated beast soul na nilikha niya sa kuweba sa origin sect. Pagkatapos ay naglagay siya ng 10,000 pinagmulang kristal at tinatakan nito ng sarado.
Gagamitin ko ang pamamaraan ng 5 Poison Sect para pinuhin ang mga mutated beast souls para puwersahang itaas ang lakas ng Mosquito Beast para mag-transform ito bilang mas malakas na hari ng lamok. Saka lamang nito makokontrol ang malaking bilang ng mga hayop na lamok sa Wind Celestial Realm. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay kumalat sa kuweba. Malinaw niyang nakita ang Purple Mosquito Beast na agresibong sumugod patungo sa bawat kaluluwa ng hayop. Nilabanan sila nito at nilamon. Kasabay nito, ang mga kristal na pinagmulan ay naging siksik na pinagmulan ng enerhiya sa pamamagitan ng paghihigpit at pumasok sa katawan ng hayop ng lamok. Pagkatapos mag-iwan ng strand ng Divine Sense sa kuweba upang bantayan ito, nag-isip si Wang Lin saglit at pagkatapos ay pumunta sa Peel Furnace. Umupo si Wang Lin sa tabi ng Peel Furnace. Patuloy niyang minamanipula ang apoy at pinino ang tableta. Unti-unting lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, lumipas ang 2 araw. Unti-unting nawala ang apoy at napuno ng halimuyak ng tableta ang silid. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang inabot ng kanyang kanang kamay. Ang takip ng Peel Furnace ay lumipad at isang malaking halaga ng fog ang sumugod palabas. Unti-unting nawala ang hamog at lumutang sa hangin ang isang pool ng gintong likido. Sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin, ang likido ay lumipad patungo sa kanya at nakaimbak sa 3 maliliit na bote. Huminga ng malalim, tumingin si Wang Lin sa black light restriction sa paligid ng lambak at kumuha ng maliit na bote bago humigop ng kaunting likido. Sa sandaling pumasok ang likido sa kanyang katawan, agad itong napalitan ng malamig na pakiramdam na kumalat sa kanyang katawan. Malabo niyang nararamdaman ang dagindong ng isang halimaw na umaalingaw. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagsimulang dahan-dahang maunawaan ang pangunawa ng halimaw sa kalangitan. Sa ilalim ng kakaibang kalagayang ito, nakalimutan ni Wang Lin ang oras dahil ang kanyang isip ay nawawala sa pag-unawa sa kalangitan. Para siyang naging isang mabangis na hayop at naranasan ang lahat ng buhay at kamatayan na pakikibaka upang mabuhay. Habang hinahabol niya ang Dao, kinumpirma niya ang sarili niyang totoo at huwad na domain habang naranasan niya ang pag-unawa ng halimaw. Si Wang Lin ay parang isang dumadaan habang patuloy niyang inaayos ang iba't ibang mga pag-unawa. Ang paligid ni Wang Lin ay tila naging baluktot at pagkatapos ay nagbago. Ang pagbabagong ito ay naging mas mabilis hanggang sa ang kanyang paligid ay naging hindi totoo. Pagkaraan ng mahabang panahon, inabot ng kanang kamay ni Wang Lin at kinuha ang maliit na bote para humigop muli. Siya ay patuloy na nalubog sa Dao paghahanap at kaliwanagan. Parami ng parami ang layunin ng Dao na lumitaw sa paligid niya. Kung gusto niya, maaari niyang basta-basta pumili ng isa sa mga pangunawa ng mabangis na hayop at gamitin ito upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, ang kahihinatnan nito ay ang kanyang Dao na puso ay malilito. Pagkatapos ng lahat, ito ay humiram ng Dao ng ibang tao at hindi ng iyong sariling pangunawa. Hindi gusto ni Wang Lin ang ganitong uri ng paglilinang. Ang gusto niya ay patuloy na kumpirmahin ang sarili niyang totoo at huwad na sakop habang nabubuhay sa buhay ng halimaw, upang maunawaan ang langit sa pamamagitan ng totoo at mali. Ang kinuha niya ay ang hiwa ng pag-iisip na tumatakbo sa isip ng halimaw habang naiintindihan nito ang langit. Iyon ang kakanyahan ng mabangis na kaluluwa ng hayop. Malabo ang pag-iisip na ito, ngunit kailangan ito ng isang mabangis na hayop upang matulungan silang magtagumpay at sa huli ay maabot ang anyo ng tao. Lumipas ang oras. Naubos ni Wang Lin ang buong unang bote at nagpatuloy sa pag-unawa. Kumalat ang pagbaluktot sa kanyang katawan hanggang sa masakop nito ang buong lambak. Kung may darating sa sandaling ito, ang kanilang pusong Dao ay magiging magulo. Napakaraming Dao intent na inayos ni Wang Lin at isinuko. Kung walang mali, walang katotohanan. Kung walang katotohanan, magmumula ba ang kasinungalingan? Tama at mali, hindi na kailangang ganap na pag-iba-ibahin ang mga ito. Dinampot ni Wang Lin ang pangalawang bote at uminom ng malaking lagok. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kaliwanagan bago niya ito ipinikit at ipinagpatuloy ang pagkumpirma ng kanyang sariling Dao. Habang inaayos ang walang katapusang mga layunin ng Dao, unti-unting kumalat ang mga ito palabas ng lambak. Nagdulot ito ng pagkasira ng buong lambak. Ito ay isang bagay na hindi nakikita ng mata, ngunit kahit sinong cultivator sa itaas ng soul formation stage ay mararamdaman ang mga layunin ng Dao dito. Ang bawat isa sa kanila ay nabuo ng batas ng langit. Kung titingnan mo ito ay mukhang totoo, ngunit makikita mo na ito ay hindi totoo. Ito ay magiging napakahirap na makilala, at sa sandaling nahulog ka dito, magiging napakahirap na makatakas mula sa kailaliman na ito. Parami ng parami ang magulong layunin ng Dao na kumalat at sumasakop sa lahat sa loob ng 10,000 talampakang lugar. Naging sanhi ito kahit na ang langit ay naging baluktot. Naubos na ni Wang Lin ang ikatlong bote sa loob ng lambak. Nakalimutan na niya ang lahat habang patuloy niyang hinahanap ang kanyang Dao sa walang katapusang mundong ito. Sa isang iglap, isang malabong boses ang lumitaw sa kanyang isipan. Tila umuungol ang boses na ito at unti-unting lumilinaw. Naliwanagan, bilanggo ng Dao ng langit.
Ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay dapat magtiis ng hindi masusukat na mga kalamidad. Kailangan lamang ng pag-iisip upang makaalis sa malalim na bilangguan. Ang lahat ng buhay ay dapat lumakad magpakailanman pasulong at lutisin ang modernong panahon. Tumakas sa kalooban ng langit at makamit ang landas tungo sa buhay. Tatakan ang kalooban ng langit. Yukit ang mga madilim na araw. Hintayin ang landas ng paglilinang. Walang buhay ang nakakaalam ng totoong Dao. Ang mapait na kalaliman magpakailanman ay binabaluktot ang tunay na Dao. Ang pangungusap na ito ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan. Unti-unti, mas marami pang Dao intent ang kumalat hanggang sa masakop nila ang 100,000 feet, 1 million feet. Sa kalaunan, nasakop nila ang isang maliit na bahagi ng Seven-Colored Realm. Si Master Ashen Pine ay nasa 10,000 talampakan sa labas ng kuweba ni Simamo, at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla habang nakatingin sa harapan, ngunit siya ay nanatiling hindi gumagalaw. 2 araw na siyang pumunta rito, ngunit bago pa man siya makasulong ay naramdaman niya kaagad ang magulo at walang katapusang layunin ng Dao dito. Ang mga Dao intent na ito ay parang isang higanting puyo ng tubig na maaaring sumipsip ng lahat ng domain. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan, dadalhin nila sila sa kumpirmasyon ni Wang Lin. Ang totoo at maling domain ay ang pangalawang ebolusyon ng kanyang Dao. Ang kanyang hinahanap ay nasugpo na ang mga nasa antas ng kanyang paglilinang at maging ang mga nasa itaas ng kanyang antas ng paglilinang. Mapatla ang mukha ni Master Ashen Pine habang nakaupo siya sa lupa at pinatatag ang kanyang pag-iisip. Patuloy niyang nilabanan ang magulong layunin ng Dao at ang pagsipsip mula sa hindi nakikitang puyo ng tubig. Hindi niya napansin ang mga kalbong Lost One na dahan-daang naglalakad. Gumalaw sila sa casual na bilis, ngunit ang bawat hakbang ay parang spatial bending. Hindi nagtagal, dumating sila, ngunit hindi sila umusad. Nakatayo sila doon ay kung naghahanap sila ng Dao. Kahit nasa malayo, ang mga naliwanagan na lumutang lamang sa hamog ay lumabas lahat mula sa hamog at lumipad patungo sa lambak na kinaroroonan ni Wang Lin. Ang kanilang pag-ungol ay dahan-dahan ding dumating. Lahat ng nangyari sa lambak na si Wang Lin ay nasa sentro. Isang Dao refinement na nagpasigla sa buong Seven-Colored Realm na dahan-daang naganap. Habang dumarami ang magulong Dao intent na ibinigay ni Wang Lin, ang buong Seven-Colored Realm ay tila baluktot. Ang mga nawala ay naghanap ng Dao at ang kanilang mga mata ay lalong naguluhan. Nakatingin sila sa unahan at hindi mabilang na invisible Dao intents ang hinihigop nila. Dumating ang mga naliwanagan at lumutang sa hangin. Tumigil ang bulong-bulungan na tumagal ng hindi mabilang na taon. Napatingin silang lahat sa lambak at pumikit. Para bang naiintindihan nila ang Dao ni Wang Lin. Maging ang mga rank 12 fog beast na iyon ay naging iba't ibang mabangis na hayop at hindi nagpalabas ng anumang dagandong. Lumipad sila sa kalangitan at pinalibutan ng lambak. Lumutang sila sa hangin tulad ng mga naliwanagan at naunawaan ang Dao ni Wang Lin. Kabanata 1200. Dao Scatter. Dao. Ano ang Dao? Ang ikot ng buhay at kamatayan ni Wang Lin, ikot ng karma, at totoo at mali ay lahat ng daos na naintindihan niya sa kanyang sarili o mga pagbabago sa kanyang paraan ng pag-iisip. Mula sa isang maliit, hindi kilalang cultivator hanggang ngayon, kung saan maaari siyang tumayo sa gitna ng malalakas. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay ang paglago na naranasan ni Wang Lin sa kanyang buhay. Mula sa ikot ng reincarnation ng buhay at kamatayan, nakita niya ang buhay at kamatayan. Ito ay nagbigay daan sa kanya na lumaban sa kanyang krisis at makahanap ng buhay sa kamatayan. Sa huli, pinahintulutan nitong lumitaw sa kanyang puso ang kanyang pagsuway na kalooban at nang ahas siyang maging isang tagapagsaka na lumalaban sa langit. Ang paghahati sa mga bituin, paghiwa sa buwan, at pagtingin sa langit ay ang landas ng isang nagkukultibo na lumalaban sa langit. Nakita niya ang buhay at kamatayan, kaya walang dapat ikatakot. Ito ang lahat ng mga saloobin na dinala ng domain ng buhay at kamatayan kay Wang Lin. Siya ay naging malakas dahil siya ay may layunin. Gayunpaman, ang langit ay walang awa at pipilitin ng lahat ng buhay na sundin ito. Dahil din sa layunin ng lahat ng buhay na hindi mabilang na mga Dao ang nabuo para maunawaan ng lahat. Ito ang kaloob na ibinigay ng langit sa lahat ng nabubuhay na nilalang, upang bigyan sila ng kahulugan na linangin. Ito ay sumusunod sa langit at naglilinang ng isang maayos na landas. Hindi papasukin ni Wang Lin ang landas na ito. Pagkatapos ng buhay at kamatayan ay karma. Matapos ang domain ni Wang Lin ay dumaan sa isang metamorphosis, siya ay tulad ng isang punong iskolar sa mga mortal. Wala na siyang pakialam sa buhay at kamatayan, ngunit itinuloy niya ang tunay na kahulugan ng mundo. Ganito ang karma. Nakita niya ang sanhi ng karmic at nasulyapan niya ang epekto ng karmic. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may kanya-kanyang karma. Matapos makumplito ang kanyang paghabol sa karma, ang buhay ni Wang Lin ay pumasok sa isang rurok. Habang umuunlad ang kanyang isip, lalo pang nakumpirma ang kanyang pusong Dao. Sa pagdaan niya ng mga cycle ng karma, ang kanyang pusong Dao ay lalong nag-ugat ng malalim.
Nag-iba ang mundo sa paningin niya. Ang mga langit na ito ay hindi ko langit. Sa mata ng ibang tao, ang langit at lupa ay walang hangganan, at hindi nila alam kung saan ito natapos. Hinanap nila ang langit at lupa ng bulag. Sa mga mata ni Wang Lin, ang hangganan ng langit at lupa ay hindi na mahalaga. Ang langit ay karmic na sanhi at ang lupa ay karmic effect. Ang mundo ay isang ikot ng karma. Gusto niyang lumabas sa karmic furnace na ito, gusto niyang malaman kung ano ang nasa labas ng mundong ito. Matapos maabot ang hakbang na ito, naabot na ni Wang Lin ang limitasyon ng kanyang domain. Kasama rin siya sa bilog na iginuhit niya sa paligid ni Li Qianmei at Lu Yunkong. Gayunpaman, ang hitsura ni Qing Lin at ang pagkakaroon ng heaven-defying bead ay nagbigay daan sa karma domain ni Wang Lin na dumaan sa isa pang metamorphosis pagkatapos makumplito. Nag-evolve ang kanyang domain at sinimulan niyang tuklasin ang pinagmulan ng totoo at mali. Ang totoo at maling domain ay isang malalim na pag-unawa, at ang mga ordinaryong tao ay hindi kwalipikadong maunawaan ito. Ito ay nasa hangganan na ng makalangit na Dao, isang hakbang na lang mula sa pag-abot sa core. Sa hindi mabilang na mga taon, hindi dahil walang mga cultivator ang nakaabot sa hakbang na ito, sadyang napakakaunti lang. Tinutukoy ng domain ang antas ng cultivation ng isang tao, at ang lalim ng domain ay nagdudulot ng matinding pagkakaiba sa kapangyarihan ng isang tao. Ang hinahanap ni Wang Lin ay ang Grand Dao. Bagamat ito ay tila katulad ng iba, dahil sa kanyang pag-unawa sa Dao, ang landas na kanyang nakita ay higit na nalampasan ng mga layunin ng iba. Ang likidong nabuo ng 3 rank 11 na table task ay kinain ni Wang Lin. Ang kanyang pag-unawa ay hindi natapos at nagpatuloy. Bumukas ang kanyang storage space sa kanyang harapan at nagsiliparan ng mga bote ng mga table tasks. May rank 8, 9, at 10 na table tasks sa loob. Nakalimutan niya ang tungkol sa oras. Habang nakakuha siya ng kaliwanagan, isa-isa niyang kinuha ang mga table tasks. Hindi niya sila nilamon. Bumagsak silang lahat nang makalapit sila sa kanyang bibig. Ang hindi mabilang na mga layunin ng Dao mula sa mga kaluluwa ng hayop ay sumanib sa puyo ng tubig at kinumpirma ni Wang Lin. Parami ng parami ang magulong layunin ng Dao na lumitaw at nagsimulang kumalat muli. Ang mga nawala sa labas ng lambak ay unti-unting nakakuha ng isang pahiwatig ng kailanawan sa kanilang nalilitong mga mata. Ang ethereal na katawan ng mga enlightened ay nagsimulang maging corporeal. Ang mga rank 12 na mabangis na hayop ay hindi na nagbigay ng mabangis na aura habang naghahanap ng Dao. Pinilit ni Master Ashen Pai na protektahan ang kanyang isip. Para bang anumang oras ay maaari siyang madaig ng magulong layuning Dao na ito. Mas marami pang Dao intent ang lumitaw sa labas ng lambak. Ang buong 7-colored realm ay tila na puno ng mga Dao intent na tinalikuran ni Wang Lin at naging baluktot. Parang nagbabanggaan ng hindi mabilang na layunin ng Dao. Habang kumalat ito, maging ang kalaliman ng 7-colored realm ay naging ganito. Habang si Wang Lin ay patuloy na naliwanagan, ang kanyang isip ay unti-unting lumipad palabas sa kanyang katawan. Nakita niya ang lambak, nakita niya ang kanyang sarili na nakaupo sa lambak, nakita niya ang mga tabletang lumulutang sa kanyang harapan na isa-isang bumagsak. Ang kanyang isip ay dahan-daang kumalat na ang lambak ang sentro. Nang ang kanyang isip ay lumipas sa mga naliwanagan, ang kanilang mga katawan ay nanginig lahat. Ang mga nawala at ang mabangis na mga hayop ay ganito rin. Para naman kay Master Ashen Pine, ang kanyang Dao na puso ay biglang gumuho at ang kanyang mga mata ay napuno ng kalituhan. Wala sa mga ito ang nakakuha ng interes ni Wang Lin. Ang kanyang isip ay patuloy na lumawak, at nakita niya ang isang matipunong lalaki na nakaupo sa isang kuweba sa isang bundok sa labas ng rehiyon. Bakas sa mata ng matipunong lalaki ang gulat habang nakatingin sa harapan. Ibinuko niya ang kanyang bibig ngunit hindi siya makapagsalita. Kahit na umalis na ang isip ni Wang Lin, ang matipunong lalaki ay hindi pa rin nakaka-recover sa pagkabigla. Umikot ang isip ni Wang Lin sa buong panlabas na rehiyon at dumaan sa lahat ng kuweba bago tumungo sa parang pader na bulubundukin. Gayunpaman, sa daan, nakita niya ang paghihigpit kung saan ang life and death restriction ay sumanib sa annihilation restriction. Nakita niya ang maputlang matandang babae na nakaberde na nakaupo, nakapikit ang mga mata. Ang kanyang pusong Dao ay magulo at hindi inaasahang nagpakita ng mga senyales ng paghahati. Ang kanyang hitsura ay mabilis na nagbago. Minsan siya ay matanda, at kung minsan siya ay nasa katanghaliang gulang. Ang matandang babae ay hindi naging dahilan upang huminto si Wang Lin. Nagpatuloy siya sa bundok na nababalot ng hamog. Hindi man lang siya napigilan ng hamog, at sa loob ay nakita niya ang 2 bundok na napapalibutan ng mga paghihigpit. Hindi rin napigilan ng time restriction ang isip ni Wang Lin. Sa unang bundok, walang iba kundi isang tapyas na bato. Walang nakalagay sa stone tablet, ngunit nagbigay ito ng sinaunang aura. Gayunpaman, sa mga mata ni Wang Lin, unti-unting nawala ang sinaunang aura. Ang buong tapyas ng bato ay parang isang kayamanan. Habang lumalawak ang isip ni Wang Lin, pumunta siya sa pangalawang bundok na protektado ng time restriction.
Doon ay nakita niya ang isang matayog na estatwa at isang higanting pintuang bato sa kalagitnaan ng bundok. May marka ng kidlat sa gate. Dumaan ang kanyang isip sa tarangkahang bato at nakakita siya ng mga bola ng 7 kulay na liwanag. May mga kaluluwang hayop na selyado sa loob mula rank 7 hanggang rank 13. Sa loob ng kuwebang ito, nakita niya ang isang batang babae na kamukha ng matandang babae. Namumula ang kanyang mukha at mukhang patay na, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Nakita din ni Wang Lin na may nakatagong espasyo sa tuktok, at sa loob ay nakita niyang muli ang tablet. Nakita rin niya ang kalansay na nakapin sa tablet na may 27 kulay na kuko. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay naakit ng kalansay at damapo sa hindi mabilang na mga salita na nakaukit sa kalansay. Parang sumabog ang kulog sa isip ni Wang Lin. Ang kanyang orihinal na kalmadong isip ay biglang nabalisa at isang matinding pagbabago ang naganap. Ang kanyang isip ay natipon sa kalansay at ang teksto ay nakaukit sa kanyang puso. May mga salitang eksaktong kaparehong mga salita na umalingaw sa kanyang isipan. Hintayin ang landas ng paglilinang. Nagbago ang isip ni Wang Lin sa hindi malamang tagal at pagkatapos ay umalis sa lugar na ito na nalilito. Lumalim siya sa lupain ito na nababalot ng fog at sa unang pagkakataon ay nakapasok siya sa kailaliman ng Seven-Colored Realm. May hamog din doon pero mas makapal pa. Gayunpaman, hindi pa rin ito mapigilan ng isip ni Wang Lin. Nakita niya ang 3 kabataang nakasuot ng kakaibang damit. Ang kabataang may markang gasuklay na buwan, nakita na niya ang taong ito dati. Ang kabataang may marka ng kidlat ay mahinang nagsabi, napakahiwaga ng lugar na ito. Ang nakakapagtaka pa ay nararamdaman ko ang aura ng ninuno ng Flash Thunder Clan ko. Ang kabataang may marka ng apoy sa pagitan ng kanyang mga kilay sa likod niya ay hinimas ang kanyang mga templo. Siya ay may malungkot na ekspresyon habang mahina niyang sinabi, ito ay talagang kakaiba. Pagkapasok ko dito, may nararamdaman akong tumatawag sa puso ko. Isa pa, pakiramdam ko lalabas na ang ancestral mark ko sa katawan ko. Ang huling kabataang may marka ng Crescent Moon ay maingat na tumitingin sa paligid at nagningning ang kanyang mga mata. Akmang bibilas na siya, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang isipan ni Wang Lin ay natangay ng 3 kabataan. Sa sandaling ito, parang tinamaan ng kidlat ang binata na may marka ng kidlat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagsimulang kumislap ng marahas ang marka ng kidlat. Kinilig din ang kabataang may marka ng Crescent Moon na parang may naisip pero hindi siya sigurado. Mapatla ang kanyang mukha at isang napakalaking alon ang namuo sa kanyang puso. Ang pinaka-nagulat ay ang kabataang may marka ng apoy. Sa sandaling dumaan ang isip ni Wang Lin, pakiramdam niya ay nawalan siya ng lahat ng lakas sa kanyang katawan. Isang hindi masabi na takot ang bumalot sa kanyang katawan, at nagsimulang mag-alab ang apoy na parang gusto nitong sunugin ang kanyang katawan bilang abo. Mapalad na ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Nang lumipas ang isip ni Wang Lin, nawala ang sakit. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagkatinginan ng 3 at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Napakalakas ng isip. Napabuntong hininga ang kabataang may marka ng kidlat. Dapat ay isang ninuno ito mula sa aking Fire Sparrow clan. Ang kaisipang iyon na nilalaman ngayon ay tiyak na isa sa mga ninuno ng aking angkan, kung hindi, ang aking marka ay hindi magiging ganito ang reaksyon. Ang kabataang may marka ng apoy ay mapatla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Tanging ang huling tao, ang kabataang may marka ng Crescent Moon, ang nanatiling tahimik. Napaisip siya. May takot na nakatago sa kanyang mga mata. Sa sandaling lumipas ang isip ni Wang Lin, naalala niya ang bangungot na eksenang ayaw niyang alalahanin. Pwede bang? Siya. Hindi pwede. Paano siya makikita dito, nanginginig ang katawan ng binata? Ang kabataang may marka ng apoy ay dinilaan ng kanyang mga labi at dahan-dahang nagsabi, bagaman malakas ang isip ng taong ito, kung tayong 3 ang magbukas ng selyo, may pagkakataon pa rin tayo. Sana matulungan ako ng 2.